Praise the Lord mga kapatid, purihin ang Panginoon Diyos. Isang muling araw ng Martes mga kapatid, ang atin pong pinagtagumpayan muli sa araw na ito mga kapatid. Purihin ang Panginoon Diyos at nawa ay kayo po ay nariyan na sa atin pong kabilang linya para tayo po ay sama-sama muli na mag-aaralan ng salita po ng ating Panginoon Diyos. Praise God, hallelujah. Tunay na napakabuti po ng ating Panginoon at tayo po ay muling binigyan niya ng isang matagumpay na araw mga kapatid. Hallelujah. At dalangin ko po na tayo po lahat ay muling mag-aaralan sa araw na ito mga kapatid ko. Amen. Praise God. At tayo po ay magkasama muli. Purihin ang Panginoon Diyos sa ating pong pag-aaral sa ating pong part 2 ng The Oneness of God mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos at tayo po ay may kalusugan pa, may kalakasan pa at tagumpay pa po mga kapatid ko. Amen. Sa araw na ito, bagamat na alam nyo naman mga kapatid ko. Amen. Tayo po ay napakarami ng atin po mga kapatid kong pinagbabata ngayon dahil po sa COVID na to, sa pandemic na to. Pero still, God is in control mga kapatid. Amen. Hallelujah. Balita-balita na po yung mga turukan-turukan, yung mga baku-baku na mga kapatid kong yan. At nawa ay wag po tayong ipahintulot ng Panginoon na tayo po ay mapahamak. Amen. At wag nawa naman mapay ko na hindi natin masabi kung ito na ba yung mga nakasulat mga kapatid, kung ito na po ba yung sinasabi mga kapatid kung hallelujah sa Book of Revelation. Pero mga kapatid, amen, just keep on praying, keep on praying, keep on praying. That is the only best thing that we can do, is to pray and pray and pray mga kapatid. Amen. Dahil tunay mga kapatid ko na wala tayong magagawa kundi po mga kapatid ko na manalangin po sa Panginoon Diyos na nawa tayo po ay protectionan niya. Ingatan niya po tayo mga kapatid. Hallelujah. Kung ano man po ang leading ng Panginoon sa atin ay idalangin po natin. Praise God dahil hallelujah, talagang there is no place to hide and there is no place to escape mga kapatid ko. Wala po tayong hallelujah, mapagtataguan. Hindi po tayo makakatakas. Kung yan po mga kapatid ko ay gawin talagang sapilitan na, mga kapatid, na tayo po ay maturukan. Ayoko po mag-English dahil hinaharang po nila ang mga salitang English, mga kapatid ko, concerning po doon sa topic, doon sa mga bagay na yun. Hinaharang po yan, mga kapatid ko, ng ating pong Facebook. Kaya manalangin na lamang po tayo mga kapatid ko sa Panginoon na nawa ay hindi pa po ito ang mga bagay-bagay na nakasulat o kung di man mga kapatid ko ay ingatan tayo ng Panginoon Diyos sa side effect nito at nawa ay wala mga kapatid, tayo po ay ingatan niya. Hallelujah. Kung maaari mga kapatid ko ay wag nilang gawin compulsory mga kapatid. Amen. Bagkus mga kapatid ko ay voluntary. Amen. Ngunit talaga po mga kapatid, yung Papa nga ay nagsalita mga kapatid. Amen. Yung Papa sa Roma ay nagsalita mga kapatid ko. Amen. Ang sabi po mga kapatid, kung tayo po ay yun daw pong hindi magpapaturok. Ang sabi po mga kapatid ko ay meron po siyang ginamit na term mga kapatid. Siya po ay ang taong hindi nagpapaturok o hindi po naturukan ay consider mga kapatid ko as dangerous to the community. Or nakapag-English tuloy ako. Mga kapatid ko, siya daw po ay kapahamakan o siya po ay danger. Panganib daw po siya sa komunidad. Kaya yan na nga po sinasabi natin mga kapatid. Amen, na talaga sa darating na panahon ay kung hindi man po mga kapatid ko, amen, ngayon sa pilitan, pagdating po ng panahon ay talagang gagawin po nila yan sa pilitan. Sabi nga po ng isang mambabata sa atin na mayroon pong waiver na papepermahin sa mga tao na hindi po mga kapatid ko tatanggap ng bakuna. May waiver po mga kapatid na pepermahan daw ang tao na ayaw pong tumanggap ng bakunang ito. At kung ano man po yung waiver na yon, mga kapatid ko ay siguro kung siya po mga kapatid ko ay siguro mga kapatid, kung hindi siya nagpaturok, ay baka po siya mga kapatid ko ay considered mga kapatid ko as yun na nga yung sinabi ng Papa na mapanganib. Dahil nga consider na yung mga hindi po naturukan ay natural, sasabihin po nila mga kapatid ko na tagadala o carrier ng virus. Tagadala po ng virus. Kaya manalangin po tayo. Talagang tunay mga kapatid ko na kailangan tayong magdoble ng pananalangin.
at maging updated po tayo mga kapatid sa lahat ng iyaan. Palakasin natin ating immune system dahil sabi din po mga kapatid ng isang commentator ay ang panlaban po natin sa mga bagay na yaon ay malakas na immune system. Kaya mag-iinom po tayo ng mga prutas, magkakain tayo ng mga prutas na sagana sa vitamin C. Kumain po tayo ng mga green leafy leaves, amen, mga dahon, mga gulay mga kapatid, mga prutas mga kapatid ko, amen, mag-exercise at bawasan po mga kapatid ko, amen, hallelujah, magpuyat, bawasan po mga kapatid ko, amen, ang mga matatamis dahil ang sabi po nila mga kapatid ko, amen, yung kapag nagkakaroon lamang daw po ng complication sa mga tinuturukan, doon sa mayroon na po mga kapatid ko mga health problems. May mga kalusugan po, may mga problema po sa kalusugan kapag mahina ang kanyang resistensya. Kaya nga, mga kapatid, ang tangi lamang po natin mga gawain, manalangin at manalangin po tayo mga kapatid ko. Amen. Dahil ang tanging po makakatulong sa atin ay ang atin pong Panginoon Diyos na buhay. Salamat po sa Panginoon at nariyan na po ang ating mga kapatiran. Amen. Sina Sister Meli Apostol Danipog, si Brother Ray Galang mga kapatid ko, amen, sa Canada. Purihin ang Panginoon Diyos, Brother Ray sa Canada. Sister Meli, magandang gabi sa iyo kapatid. At kumusta muli sa iyong pamilya, Brother Ray Galang, amen, sina Sister Myra at ang iyong mga anak. Amen. Purihin ang Panginoon Diyos. Ganun din kay Sister Rose Kaliwli, mga kapatid ko, amen, sa Cyprus. Amen. Ang mga kapatid natin sa ibang bansa ay nandiyan na po sa kabila. Hallelujah. At nanonood na. Maging mga kapatid ko si Brother Lito Taripe sa Saudi Arabia. Updated din po. Magandang gabi sa iyo, Brother Lito. At hindi rin naman pauhuli si Brother Resty natin, mga kapatid. Kahit nasa restaurant pa siya mga kapatid ko, amen, ay siya po ay patuloy pong nanonood mga kapatid ko. At ganoon din mga kapatid ko, amen, hindi rin nagpapahuli si na Sister Rose Cabotero mga kapatid ko and family. Magandang gabi po sa inyo. At ganoon din po ating mga kapatid sa Israel, hindi rin po sila pauhuli. Si Sister Marilyn Dupila Sorianos, Shalom kapatid, amen. Purihin ang Panginoong Diyos. At ganoon din Sister Laila Hubobreno, mga kapatid, amen, sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Magandang gabi rin sa iyo kapatid Jam, amen. At ganoon din mga kapatid, amen, meron po tayong hallelujah kapatid na si Brother Chris Balagtas po, mga kapatid, amen, ay kasama din po natin sa panunood po ngayong gabi. Ganoon din po sina Sister May Ann Gumafelix at Brother Direk, mga kapatid ko, Sarmiento. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Hallelujah. At ang iba pa po nating mga kapatiran. Hallelujah. Just say your comment kung maayos po ang ating pong sound system at kung tama po ba ang aking pagka-set up dahil sa paningin ko, mga kapatid ko, hindi ko na i-connect po sa Facebook mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos at tunay nga mga kapatid ko, na tayo po ay trying hard lamang. Huwag po kayong mag-iisip na tayo po ay professional vlogger mga kapatid. Hindi po tayo vlogger. Ginagawa lamang po natin ito para po sa ikabubuti ng gawain ng atin pong mga kapatiran dito po sa UAE. Amen. Dahil po sa tayo nga ay nakakulong ngayon sa ating mga tahanan, hindi tayo po makapag-reach out mga kapatid ko dahil sa kadahilanan pong ito, sa pandemyang ito mga kapatid. Pero salamat sa Diyos na meron pa po tayong Facebook na nagagamit na nagiging daluyan po ng salita ng Panginoong Diyos upang tayo po ay mag-aralan ng Kanya pong banal na salita. Kaya nga po sa araw na ito, itutuloy po natin. Part 2 po tayo sa ating pong doctrinal lesson, ang the oneness of God mga kapatid, ang kaisahan po ng Diyos. At napag-aralan po natin nga mga kapatid ko nung nagdaang linggo mga kapatid ko, amen, hallelujah, napag-aralan po natin nung nagdaang linggo mga kapatid ko, amen, hallelujah, ang salita po ng Panginoon. Praise God. At napag-aralan po natin mga kapatid ko, amen, hallelujah, ang Biblia po mga kapatid, ang tanging authority lamang po ng salita po ng ating pong pagtuturo. Amen. The Bible is to be the final authority on what we believe mga kapatid. Amen. Saan po natin binabatay ang ating pong pananampalataya mga kapatid ko concerning sa kaisahan po ng Diyos? Walang iba lamang mga kapatid ko kundi po sa banal na salita. Ang Biblia lamang po ang atin pong basihan. Kung ano po sinasabi ng Biblia. Pag sinabi po ng Biblia na 3, maniwala tayo sa 3 Diyos. Pag sinabi po ng Biblia na 2, maniwala rin po tayo sa 2. Pag sinabi po ng Biblia ang maraming Diyos, maniwala ka. Pero mga kapatid, ang Biblia ay nagsasabi po na meron lamang iisang Diyos. Amen. Kaya nga po, wala na pong pagtatalo-talo. Tayo po mga kapatid ko, amen, ay maniwala sa iisang Diyos lamang. Kung doon nga lamang po sa isang Diyos, nahihirapan na tayong sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. How much more pa mga kapatid ko kung marami pong Diyos. Kaya
palad tayo na naunawaan po natin na sa Biblia pala ay nakasulat, amen, ang tamang katuruan concerning po sa kaisahan po ng Diyos. Na meron lamang pong iisa at iisa at iisa at talagang iisa na Diyos, mga kapatid. Mula po sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, mga kapatid, amen, ay nagtuturo na meron lamang pong iisang Diyos, mga kapatid. Napag-aralan po natin ang Biblia po ang final authority natin because this is the Word of God, mga kapatid. So napag-aralan din po natin na ang Biblia po ay nagtuturo na there is only one God. Amen. Sinabi nga po sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Ang sabi po ng Mark chapter 12 verse 32, For there is one God and there is none other but He. Amen. Ang sabi po sa James chapter 2 verse 19, Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Amen. Deuteronomy chapter 6 verse 39, The Lord, He is God, and in heaven above and upon the earth beneath there is none else. Wala na pong iba, mga kapatid. Amen. Ang Malakay chapter 2 verse 10 din, Have we not all one Father? Hindi bagat meron lamang tayong isang Ama? Hath not one God created us? Iisang Diyos lamang ang lumikha sa atin? Amen. Ang sabi po na Isaiah 44 verse 6, I am the first and I am the last. Beside me there is no God. Isaiah 45 verse 5, I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. None else, there's no God beside me. Wala nang ibang Diyos sa aking tabi. Purihin ang Panginoon Diyos. Napakalinaw po, mga kapatid, ng Isaiah 45 verse 5. Amen. I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. Isaiah 45 verse 21. There is no God also beside me. A just God and a Savior. There is none beside me. Wala na po. Kaya nga wag na tayo maghanap pa ng ibang Diyos. Amen. Masaya na tayo at magpakaligaya na po tayo, mga parig. Amen. Na meron lamang pong iisang Diyos, mga kapatid. Praise God. Salamat sa Panginoon Diyos at kasama din po natin si Brother Chris Balagtas. Magandang gabi, kapatid. Amen. At hallelujah. Salamat po at kayo kasama namin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Okay, so talaga po ang Biblia, marami pa pong verses, mga kapatid. Kung talagang isa-isahin kumapayo, amen, may mapupuno po tayo at maubusan tayo ng oras, mga kapatid. Napakarami pa. Saliksikin po ninyo ang Biblia. Amen. At talagang meron lamang pong iisang Diyos, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon. Kasama na din natin Sister Atara Jacob, ang asawa ni Brother Mark. Magandang gabi sa iyo, kapatid. Talagang sinusubaybayan din po niya ang ating pong lessons, mga kapatid. Magandang gabi, kapatid. Pagpalain ka ng Diyos. Amen. Kaya nga po, sabi po, Be still and know that I am God. Kilalanin po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. At ang Biblia po ay nagturo ng ating pong Panginoong Jesus ay Diyos. Amen? So ito po ating pinag-aralan. Amen? The Bible teaches that the Lord Jesus is God. Amen? Napag-aralan po natin na mismong ang ating pong Panginoong Jesus ay hindi lamang po siya persona, hindi lamang po siya tao o ikalawang tao na sinasabi po na ibang turo o siya daw po ay ikalawang Diyos. Hindi po, mga kapatid. Siya mismo ay Diyos. Amen? Ang atin pong Panginoon Jesus ay mismong Diyos. Amen? Siya mismo po ay Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid ko, amen, ang sabi po ng Titus chapter 2 verse 13, looking for that blessed hope and glorious appearing of that great God. Amen. Of that great God and Savior. Sino daw? Jesus Christ, mga kapatid. Sino daw po tinitingnan natin? Ang dakilang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Malinaw po yan. Isaiah chapter 9 verse 6, ang bata daw po ito na ipinanganak, mga kapatid ko, doon sa Bethlehem, ay ang kanyang pangalan po ay tatawagin, mga kapatid, kung ano daw po? Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. See? So yung pong batang yun, hallelujah, na wala pong iba kundi ang atin pong Panginoong Jesus. Amen? Siya po yung God with us. Emmanuel, God with us. Siya po yung ating tagapagligtas. Ang pangalang Jesus, mga kapatid, amen, ay nangangahulugan ng Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. So ang pangalang Jesus, mga kapatid, siya po yung walang hanggang Ama, siya yung makapangyarihang Ama, siya po, mga kapatid ko, ang prinsipe ng kapayapaan. Amen. Okay, so tuloy po natin, mga kapatid. Amen. And John chapter 20 verse 28 again, si Thomas po ay nagsabi mismo, My Lord and my God. Amen. Na paliwanag po natin. Hallelujah. Sa Acts chapter 9 verse 6, mga kapatid, tinanong po ni Pablo, sino ka, Panginoon? Ang sabi, mga kapatid ko, sumagot ang Panginoon at sabi niya, ako si Jesus.
Again, nagpakilala po siya. Hallelujah. Hindi po niya sinabing ako yung ikalawang persona o I am the second person in the Godhead. Hindi po. Sinabi niya mga kapatid, I am Jesus. Sabi ni Pablo, sino ka Panginoon? Sabi niya, I am Jesus. Amen. Now, Jeremiah 10:10 mga kapatid, ang sabi po, but the Lord is the true God. He is the living God and an everlasting God. Amen. Everlasting King. Ang Panginoon ang siyang totoong Diyos. Amen. Ang sabi po sa Acts chapter 9 verse 5, sino ka Panginoon? Ang sabi po mapay ko ng Panginoon Jesus, amen, ako sa Jesus. So sabi ng Jeremiah 10:10, ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Siya ang totoong Diyos. Siya ang buhay na Diyos at siya ang makapangyarihang hari. Siya mapal ko ang walang hanggang hari, everlasting King. Amen. So, sino daw po yung Panginoon na nagpakilala kay Pablo, mga kapatid, na siya si Jesus? Siya po yung totoong Diyos, ang sabi ni Jeremiah. Siya po yung buhay na Diyos at siya po yung everlasting King. O, di po ba napakalinaw, mga kapatid? Amen? Kaya sabi ng Matthew chapter 1 verse 23, ang pinanganak ng Birhen ito na batang lalaki ay tinawag ang kanyang pangalan na Emmanuel, nang ibig sabihin po ay God with us, ang Diyos na sumasa atin. Praise the Lord. Now, kaya sabi po ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, wala na pong pagtatalo-talo, ang Diyos ay nagsakatawang tao. So sino po yung nagsakatawang tao? Mismo pong ang Diyos. Hindi po ibang Diyos ang pinadala. Amen. Ng other God, mga kapatid. Hindi. Mismo ang Diyos mismo ang nagsakatawang tao, mga kapatid. Kaya sabi ng Revelation chapter 1 verse 8, nagpakilala muli ang ating pong Panginoon Jesus, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Kaya po mga kapatid ko, amen, pag tinitingnan natin ang ating pong Panginoon Jesus, pag sinasambit mo ang pangalan ng Jesucristo, mga kapatid ko, siya na po yung Ama, siya na po yung Diyos, mga kapatid. Amen? Hallelujah, siya na po ang Diyos. Huwag ka na humanap pa ng second person and third person in the Godhead. There is only one God and His name is Jesus. Amen? Ang pangalan po ng Diyos ay Jesus, mga kapatid. Amen? Kaya nga pagka iyong binanggit ang pangalan ng Jesus, hallelujah, banggitin mo ito ng mayroon pong paggalang, may pagsamba, may pagdadakila, dahil siya po ay Diyos na makapangyarihan. Hindi po siya ibang Diyos, mga kapatid. I tell you again, amen, He is not other God in the Godhead, but He is God. Amen. Siya po mismo ay Diyos, mga kapatid. Siya ang Diyos na nagsakatawang tao. Kaya sabi po ni 1 Timothy chapter 3 verse 16, wag na tayo magtalo-talo. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagsakatawang tao. Amen. Kaya nga po yung batang nakita doon sa sabsaban ay, mga kapatid ko, amen, hallelujah, nagalak, mga kapatid ko, amen, ang mga anghel sa kalangitan. Umawit po sila, joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Amen? So, tingnan nyo, mga kapatid. Amen? Mismong mga anghel ay nagdiwang, mga kapatid, dahil alam nila na yung batang yun, mga kapatid ko, amen, ay ang Panginoon. Amen? Ang Panginoon, para maging kaligtasan o iligtas ang taong kanyang nilikha. Hallelujah, na kanyang minahal, mga kapatid. Tandaan po natin, mahal tayo ng ating Panginoong Jesus, ng ating po Panginoong Diyos. Kaya kanyang dinadala, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Amen? Siya na lamang po ang tangi na niyang bugtong na anak. Siya lang po, mga kapatid ko, amen. Dahil siya po, mga kapatid ko, the only, hallelujah, the only, mga kapatid ko, personification in the Godhead. Amen? Yung pong kanyang pagkakatawang tao, yun po ang tinatawag na anak ng Diyos. Hallelujah. Hindi po yung kanyang kalikasan, kundi yung kanyang pagkataong laman, yun po ang tinatawag na anak po ng Diyos. Hallelujah. Okay, kaya nga po, there's only one God and His name is Jesus Christ. Meron lamang pong isang Diyos at ang kanyang pangalan po ay Jesucristo. Amen. Hallelujah. Kaya nga, Jesus is the one true God and even the demons knows it, mga kapatid. Hallelujah. Ang ating pong Panginoon Jesus lamang ang iisang tunay na Diyos, na kahit po ang mga demonyo ay nalalaman po at naunawaan po nila na siya po ay iisang Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, hallelujah, lahat ng tuhod ay luluhod, lahat ng labi magsasabi that Jesus is Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, part 2. Ituloy po natin ang part 2, mga kapatid. Amen. About this lesson. Ituloy po natin
At nawa po kayo ay muling magtiis, magtiyaga sa inyo pong pakikisama sa akin. Hallelujah. At nawa kayo po'y pagpalain po ng ating Panginoon. Dalangin ko po na bigyan muli tayo niya ng divine wisdom, knowledge, understanding, at open eyes and open ears, and our heart is open as well to receive the Word of God so we can understand, mga kapatid, amen, the oneness of God. Hallelujah. Upang maunawaan po natin ang kaisahan po ng Diyos. Isang tabi niyo muna, mga kapatid ko, yung mga dati nating minanang turo. Amen. Minanang turo noong tayo po ay mga bata pa. Sa ating mga ninuno, buksan lang po natin muna ang salita po ng ang ating puso sa salita po ng Panginoon Diyos. Amen. Hindi po tayo wag natin pag-usapan ng mga relihiyon, hindi po tayo nagpapagalingan, hindi po tayo mapag ko nakikipagtalo, ayaw po natin. Ang Bible studying ito, mapag ko, is designed only for those who would like to listen, hallelujah, who would like to study with us. Amen. We do not want to argue, we do not want to debate. This is not the place for you. Amen. Kung yan po ang purpose ninyo, because this is only designed for those who are willing to receive the teachings, mga kapatid. Hallelujah. At ito nga po ay disenyo sa mga kapatiran po natin. Hallelujah. Na na-lockdown dito po, mga kapatid, amen, sa Dubai, para sa ganun, mga kapatid ko, tayo po ay makapag-aralan kahit na po, hallelujah, nasa mga bahay-bahay po tayo. Okay, purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin muna, amen, para po sa pangalawang parte ng ating pong pag-aaral, at dalangin ko po na handa kayong muling makisama po sa akin sa pag-aaral, mga kapatid. Heavenly Father, once again, hallelujah, cover us, Lord, by the power of your precious blood, Lord Jesus. We acknowledge, Lord God, hallelujah, kami po'y nagkakaisa at nagkakabuklod, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan sa aming mga puso, Panginoon. Kami po ay lumalapit sa iyo na nawa, aking Ama, muli mo pong patawarin kami sa aming mga sala upang kami mapagsidla ng iyong salita. Hallelujah, na karapat dapat pa ng Diyos. Patawarin mo po ang aming mga karumihan, ang aming mga bagay na nakita at nadinig, ang aming mga bagay na nadama na hindi po kalugod-lugod sa iyo. Cleanse us, wash us whiter than snow, and cover us, Lord, by the power of your precious blood, and give us, Lord, your precious anointing, upang sa ganun, Lord God, ang bawat salita mo'y titimo sa aming mga puso, upang maunawaan po namin ang kaisahan mo, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami at pangunahan muli ang iyong mga anak, Panginoong Diyos. Dalhin mo muli ang bawat isa, ating mga kapatiran. Hallelujah, nakasama ko po sa gabing ito, Lord, ng pag-aaral ng iyong salita ay pagpalain mong muli at pagtibayin, at nawa, O Diyos, hallelujah, kami po ang may maabutan mong handa, matibay sa pananampalataya, hallelujah, at punong-puno ng banal mong Espiritu Santo ang aming mga ilawan, upang kami abutan mo, Panginoon Diyos, na nakadamit, Panginoon Diyos, ng may katuwiran at may ilawan, Panginoon, at may langis ang aming mga ilawan. Tulungan mo kami, Lord God, sa gabi ito, Lord, sa iyo namin, Lord Jesus, muli, hallelujah, inihahandog ang bawat sandali, and we acknowledge that you are our Lord and our Savior, at wala na po kami ibang Diyos kundi ikaw lamang. In Jesus' name, amen and amen. Purihin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid ko. Praise God. At kayo po ay naririyan muli at kasama ko. So tuloy po natin ang part 2 natin, mga kapatid. So pag-aralan natin ngayon, mga kapatid ko, that the Bible also teaches that Jesus as God is the Father. Amen. Jesus as God, amen, bilang Diyos, siya po ang Ama. Amen. Kaya nga po, sabi nga po ng Isaiah chapter 9 verse 6, balik ulit po tayo sa propesya ni Isaiah na naganap po, mga kapatid ko, sa bagong tipan. Amen. Ano po ang hula, mga kapatid ko, ni Isaiah sa batang ito na ipapanganak? Amen. Hallelujah. So ang topic po natin, number 4, ay the Bible teaches that Jesus as God is the Father. Amen. Ang ating pong Panginoon Jesus bilang Diyos, siya po rin ang Ama. Amen. Siya po rin ang dakilang Ama, ang makapangyarihang Ama, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Now, kaya nga po, mga kapatid ko, praise God, hallelujah. Nariyan po, mga kapatid, amen, ang salita po ng Panginoon sa Isaiah chapter 9 verse 6. Ang sabi po ay, for unto us a child is born, and unto us a son is given, and his name, okay, underline the word in his name. Amen. Ang kanyang pangalan. Ano daw po yung kanyang pangalan? Shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, and the Prince of Peace. So ang pangalan daw po ng batang ipapanganak sa sabsaban sa Bethlehem, amen, ni Maria, sa pamagitan po ni Maria, amen, hallelujah, itatawagin po ang kanyang pangalan, amen, ang pangalang yun, amen, ay ano daw po? Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So yung pangalan po ng batang nakabalot po doon sa sabsaban ay hindi lamang po Jesus. Amen?
Hallelujah. Kaya nga po ang pangalang Jesus, mga kapatid, ay ang sabi sa Matthew ay Emmanuel, nang ibig sabihin ay ang Diyos na sumasa atin. So ang atin pong Panginoong Jesus, bilang siya po ang ating Panginoong Jesus, amen, ang Panginoong Diyos, hallelujah, siya po ay Diyos at siya din po ang Ama. Hindi po iba ang Ama sa Diyos, amen. Siya po ang Diyos Ama, amen, hallelujah. Kaya nga po, Emmanuel, God with us. Kaya sabi po ay, Mighty God, the everlasting Father, ang walang hanggang Ama. Kaya wag ka nang humanap po ng ibang Diyos maliban sa ating Panginoon Jesus. Pag sinabi mong Jesus, He is already the mighty God and the everlasting Father. He is already the wonderful and the counselor. Wala na pong iba, mga kapatid. Hallelujah. Yan po, kumbaga tulad ko, mga kapatid. Ako po ay si Francisco. Ang pangalan ko, si Francisco Malutong, mga kapatid. Amen? Francisco Cabel. Amen? Yan po aking pangalan. Amen? Pero ako po ay ama. Amen? Ako po ay ama din. Dahil ako po ay may dalawang anak. Amen? Ako din po, mga kapatid ko, amen, ay anak. Dahil ako po ay anak ng aking tatay. Amen? At ako din po, mga kapatid ko, ay pastor. Amen? Hallelujah. Amen? Ng AFCM. So ako po ay may tatlong titulo. Ako po ay ama sa aking mga anak, at ako po ay anak ako kasi na aking tatay, at ako po ay pastor dahil maparigimen halal sa gawain. Pero ang pangalan ko ay hindi po yung ama, anak, at pastor. Ang pangalan ko po ay si Francisco. So pag sinabi mong Francisco Cabel, yun na po yung si tatay, si anak, at si pastor. Yan po, mga kapatid. Kung baga, mga kapatid ko ay yung pong tatay, anak, at saka pastor, titulo ko lang po yun. Amen? Pero ang tunay kong pangalan, ang mga titulo ito ay nakadugtong, amen, sa pangalang Francisco. Amen? So ito po ang pangalang Jesus. Pag sinabi mong Jesus, amen, He is already the wonderful, the counselor, the mighty God, the everlasting Father, and the Prince of Peace. Amen? Siya po ang Diyos, mga kapatid. Mighty God. Hallelujah. Hindi po ibang Diyos, kundi siya mismo ang Diyos, mga kapatid. Amen? At susundan niyo ba ako, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon Diyos. Kasama na rin natin si Brother Alan Villanueva at Sister Mary Angel Habla. Purihin ang Panginoon mga kapatid at pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos na buhay. Okay, so kaya nga po, mga kapatid, amen, huwag po kayong malilito. Amen? Hallelujah. Huwag nyo kasing tingnan, mga kapatid ko, amen, ang atin pong Panginoon Jesus sa kanya pong pagkataong kalikasan lamang. Tandaan po natin, mga kapatid, to understand the oneness of God, amen, in the New Testament is that, mga kapatid, you have to remember this, mga kapatid ko, hallelujah, there is a fusion, amen? There is a fusion, amen? Meron pong nagsama, meron pong fusion inside of the Lord Jesus Christ. As a son sa kanyang humanity and infuse the divinity as God or as the Father. Amen. Kaya nga po, mga kapatid ko, amen, pag nakita mo ang Panginoong Jesus, hallelujah, nakita mo na rin po ang Diyos. Dahil sabi niya, if you see me, Philip, amen, hallelujah, Philip, you have already seen the Father, because I and the Father are one. Amen. Ako at ang Ama ay iisa. Pag nakita mo na ako, Felipe, nakita mo na rin ang Ama. Dahil ang Ama ay sumasa akin at ako ay sumasa Ama. Kung di ka maniwala sa akin, maniwala ka sa aking mga ginagawa. Dahil hindi ako ang gumagawa nun, kundi ang Amang sumasa akin. Amen? Hallelujah. So kaya nga po, kung titingnan natin ating Panginoon Jesus, tingnan mo siya sa kanyang dual nature. In His humanity, He is the Son of God. In His divinity, He is the Almighty God, the everlasting Father. Hallelujah. In His humanity, siya po yung umiyak, nauhaw, nagutom, napagod, namahinga, umiyak, napako sa krus ng Kalbaryo, inilibing. Amen? Hallelujah. Pero bilang Diyos or the mighty God or everlasting Father, siya po yung nagpagaling ng may karamdaman. Siya po yung nagsabi kay Lazarus na, bangon, Lazarus, mula pumapay ko sa libingan. Amen? Yun po ang pagka-Diyos. Yung pong pagka-Diyos, yun po yung ginawa niya yung tubig na alak. Amen? Yung pong pagka-Diyos, yun po yung nagpalayas siya ng demonyo. Yung pong pagka-Diyos, yung nagpagaling na may mga ketong. Amen? Yung pong bigay ng paningin sa bulag, mga kapatid. Yun ang kanyang pagka-Diyos.
Hallelujah. Yung umiyak sa krus ng Kalbaryo, yun po ang kanyang pagkaanak. Amen? Yung pong napagod, yung namahinga, yung namatay, yun ang kanyang pagkaanak. Hindi po ang kanyang pagka-Diyos. So titingnan po natin, mapay ko na nung siya naandito sa earthly ministry, meron siyang tinatawag na hallelujah, dual nature. Amen. In His humanity, He is the Son of God. In His divinity, He is the mighty God and the everlasting Father. Amen. Para hindi po kayo ma-confuse. Ito ang hindi maunawaan po ng marami. Kaya marami pong hindi makaunawa ng the oneness of God. Amen. Dahil sabi, bakit siya tumawag na ama ko, ama ko? Amen. Hallelujah. Hindi po kasi ang kanyang pagka-Diyos ang tumawag ng ama ko, kundi yung kanya maparikong pagkatao. Dahil kung siya pumapatid ko, amen, ay hiwalay, hallelujah, mapanig ko, amen, hallelujah, hiwalay sa ama. Sana sinabi niya, Diyos ako, bakit ako nagkaganito? Ganun po, sana dapat nila sabihin, mapanig. Kasi God the Son din siya, mapatid. Amen? Sabi nga po ng iba'y God the Son. Amen? Diyos anak. At sana sinabi niya, Diyos ako, bakit ako'y nagkaganito? Bakit? Hindi. Kundi mapanig ka, sabi niya, Father, why thou hast forsaken me? Amen? Hallelujah. Because, mapanig, amen, he feel also, mapanig, the pain of being separated from God, being a human. Amen? Naramdaman po niya ang damdamin, mapatid ko, ng isang taong walang Diyos. Yan po ang isipin niyo, mapatid. Kaya nga po, hallelujah, pag ang tao'y walang Diyos, kawawa tayo. Kung mismo nga ang Panginoon Jesus na nasa krus ng Kalbaryo ay umiiyak, mapatid, umiyak siya dahil sa hirap na kanyang dinanas. Yan po, mapay ko, ang epekto ng kasalanan. Amen? Hallelujah. Just imagine mo, mapatid, hindi lamang isang tao, hindi lamang kasalanan ng isang tao ang kanyang dala, kundi, mapay, amen, ang dala niya ay ang kasalanan ng buong mundo. Amen? Ng buong daigdig, mapatid. Amen? Hallelujah. So kaya nga po, mapatid, na andun po ang kanya, mapatid, ang kanyang dinanas. Kaya nga siya umiyak sa Gethsemane. Sabi niya, Father, if thy will, let this cup pass before me. Kung ipapahintulot mo, Ama, hayaan mo ang kupetang ito lumampas sa akin. Pero ano sabi niya, mapatid, not my will, Father, but let thy will be done. Bakit po siya nanalangin ganon? Because in his humanity, in his pagkatao, natural, mapatid, hallelujah, amen, alam niya ang pagdurusa na kanyang haharapin. Amen? Kaya nga po siya umiyak, mapay ko, sa Garden of Gethsemane because he felt, amen, he also feel the same feeling na meron po tayo. Nararamdaman niya. Kaya nga po, siya ay Diyos siya po ay Diyos na nahihipo po ng ating mga damdamin. Dahil alam po niya, mapatid, in his humanity, when he knows, our limit. Na alam po niya ang ating pong limit. Kaya nga po, mapatid ko, sabi nga sa Corinthians, mapatid, ang mga pagsubok na ating dinadanas, mapatid, ay pansamantala lamang. Ganyan po ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Hindi po, mapatid ko, amen, hallelujah, tayo bibigyan niya ng mahabang pagsubok, malaking problema na hindi natin kaya, dahil alam po niya, mapatid, in our human being, in our humanity, mapatid ko, amen, hallelujah, ay tayo po, mapatid, amen, hallelujah, ay hindi magtatagumpay. Hindi natin makakaya kung sa atin pong humanity. Kaya nga po, mapatid ko, amen, kung without God, ang sabi po ng Satan, we can do nothing. Amen? Hallelujah. Kung paanong naranasan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang pagkataong kalikasan, ang hirap na kanyang binata sa krus ng Kalbaryo, paano po tayo kung wala tayong Diyos? Amen? Kaya tingnan niyo, mapatid. Hallelujah. Dahil po sa mga taong walang Diyos, mapatid, kaunting depression lamang sa COVID na to, anong nangyayari, mapatid? Amen? Nagpapakamatay. Amen? Dahil po sa hirap na kanilang dinadanas, in their depression, mapatid ko, in their stresses, sa kanila po, mapatid kong, hallelujah, mga problemang dinadanas, na wala ng trabaho, walang income, mapatid, amen? Natural, kung sila po ay nangungupahan ng bahay, kung sila po, mapatid ko, amen, ay walang mga bukid, natural, mapatid, problema nila ng kanilang pagkain, pangbayad ng bahay, pangbayad ng kuryente, pangbayad ng tubig, pag-aaral ng mga anak. Natural, mapatid ko, amen. Hallelujah. Kung wala kang trabaho, kung wala kang income, mapatid ko, amen, anong gagawin mo? Natural, lalo na kung wala kang Diyos. Kung wala kang Diyos, lalo na, mapatid, dahil walang magbibigay sa iyo ng kapayapaan, kagalakan, pag-ibig, pagtitiis, amen, pananampalataya,
Walang magbibigay sa iyo mga kapatid ko nung ganitong klaseng espiritu. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, without God, we can do nothing. Hallelujah. Kaya nga ang Panginoon, praise God, nakita niya, hallelujah, na walang taong umaabot sa Kanya. Praise God, walang humahanap sa Kanya mga kapatid. Siya na mismo, bagamat siya ay Diyos, inabot po niya tayo. That's the very reason, amen, kung bakit po nagsakatawang tao ang Diyos na Espiritu upang abutin po tayo at muli niyang ibalik sa Kanya pong piling mga kapatid. Dahil tayo po ay sa Kanya. Tandaan po natin mga kapatid, hallelujah, tayo po ay nilikha niya. Inagaw lamang tayo ni Satanas sa pamagitan ng kasalanan. Hallelujah, dahil po sa pagsuway na kasalanan. Kaya po ang kasalanan ang nagpapahiwalay sa tao. Amen. Ang nagpapahiwalay sa tao. Kaya nga po kung wala po tayong Diyos sa ating mga puso mga kapatid ko, amen, hallelujah, hindi natin makakaya ang magtiis, ang magtagumpay, hallelujah, kung wala po tayong makapangyarihang Diyos na sumasa atin. Kaya nga, pinadala po niya ang bugtong na anak. Amen. Siya na mismo mga kapatid ko, amen, for God so loved the world that He gave, amen, that He gave His only begotten Son. Amen. Hallelujah. Dahil nga po, for all have sinned and come short of the glory of God. Wala na pong karapat-dapat. Wala na pong kalugod-lugod. Kaya nga hindi na po naging sapat ang mga dugong alay sa tabernakulo, mga kapatid ko, dahil paulit-ulit ang tayo nagkakasala. Kaya once and for all, God settled it by, mga kapatid ko, amen, giving, amen, by manifesting into flesh, by giving His only begotten Son in the form of Jesus Christ, amen, to pay the price of our sin once and for all. Kaya nga po siya tinawag na tagapagligtas, Jesus, amen, the Savior of the world, amen, the Savior of the world, ang tagapagligtas ng sanlibutan, amen, ang Emmanuel, God with us, ang Diyos na sumasa atin, amen. Kaya nga po sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, for unto us a child is born and unto us a son is given. Ano pa sabi? And His name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen. Now, kaya sabi ni Isaiah chapter 64 verse 8, but now, O Lord, Thou art our Father. Ano sabi ni Isaiah? Ikaw, Panginoon, Ikaw ang aming Ama. So, sino daw po itong Panginoon? Hallelujah, hindi lamang siya Panginoon, siya din ang Ama. Amen. Nasabi ni Isaiah, o ikaw, Panginoon, ikaw din ang aming Ama. But now, O Lord, Thou art our Father. Kaya nga po mga kapatid, hallelujah, kaya nga po ang atin pong Panginoong Jesus, amen, ay hindi lamang po siya Panginoong Jesus sa anak, kundi siya din po ang ating Ama. Amen. Siya din po ang ating Ama. Ang Panginoon ang siya rin nating Ama. Kaya po ang sabi po mapay ko, amen, ni Saul nang siya pumapay pumunta sa Damascus at siya po ay nahulog sa kabayo dahil nagpakita sa kanya ang Panginoon. Ang sabi niya mapay ko, amen, hallelujah, ni Pablo, who art thou, Lord? Sino ka, Panginoon? Ano sagot ng ating Panginoon Jesus? And the Lord said, sabi ng Acts chapter 9 verse 5, and the Lord said, ano daw? I am Jesus. Ako si Jesus. Ang sabi niya mga kapatid. Ang tanong ni Pablo ay, sino ka, Panginoon? Ang sagot po ni Pablo, ng Panginoon Jesus, ako si Jesus. Amen? Hindi niya sinabing, ako ang Ama. Amen? O ako ang pangalawang persona. O ako ang pangatlong persona. O ako ang unang persona. Hindi. Sinabi niya, ako si Jesus. Amen. Ibinigay niya ang pangalan na sukat nating ikaliligtas. Sabi po ng Acts chapter 4 verse 12, wala nang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas kundi ang pangalang Jesus. Amen. Kaya nga po mga kapatid, pag sinabi mong Jesus, mangilabot ka. You have to say that with respect. You have to say that with reverence. You have to say that with honor. Hallelujah. Praise God, because that name is holy. Amen? That name is holy. Hallelujah. Kaya nga po, thou shall not use the name of God in vain. Yung iba mga kapatid ko, nangangako pa, promise, babayaran kita ng utang ko in Jesus' name. Tapos mga kapatid ko, wala na mga kapatid ko. Amen. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Panginoong Jesus sa walang kabuluhan. Dahil yan po mga kapatid ko ay banal na pangalan. Yan po mga kapatid ko ay dapat nating
igalang. Kaya nga, when you worship Him, you have to worship Him in spirit and in truth, with understanding that once you raise your hand and say, Jesus, I love you, you have to mean it with all your heart. Amen? So, iyo po itong sasabihin ng buo mong puso, mga kapatid. It is not just the slip of your tongue to say, mga kapatid, the name. Because that name is holy. That name is the Father. That name is the Almighty God. That name is the Counselor, Wonderful, the Prince of Peace, the Everlasting Father. Hallelujah. It is not just a name of Francisco. It is not just a name of Mark. It's not just a name of Rosemary or Lito, mga kapatid. No. Amen. That name is Jesus. That means Almighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Kaya nga po, once you raise your hands, lift your hands, and open your mouth and say, I love you, Jesus, say it with all your heart. Nang sabi ng Panginoon, you worship me with your lips, but your heart is far from me. Amen. Hallelujah. Pinupuri mo lang ako sa labi, pero ang puso mo ay malayo sa akin. Amen. Tandaan po natin. Kaya nga po, ang pangalang yan, mga panikimen, ay hindi lamang, hallelujah, basta pangalan ng anak o ng pangalawang persona sapagkat Diyos na sabi nga po ng iba. Hindi po, mapatid. That name Jesus is the Almighty God, the Everlasting Father. Ulitin ko muli, mga kapatid. Wonderful Counselor. Wala na pong ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaliligtas. Kaya nga po sabi, mga kapatid, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya nga po nagtataka ako sa ibang pananampalataya. Praise God. Pag nananalangin, mapay ko, amen, hallelujah, tinatapos nila in Jesus' name. Pag nagpapalayas ng demonyo, in Jesus' name. Pagka sila, mapay ko, nagpapato ng kanilang mga kamay para pumapay ko sa kagalingan, in Jesus' name. Pero bakit po sa bautismo sa tubig, na dapat mapay kong in Jesus' name, mapay ko na utos ng Matthew 28:19, hallelujah, na ginanap po sa Acts chapter 2:38, ginamit ang pangalang sinabi sa Matthew 28:19, ayaw po nilang gamitin. Well, in fact, that name is the saving name. Ang pangalang yan, mga kapatid ko, ang pangalang ng kaligtasan natin. Yan po ang ating kaligtasan, mga kapatid. Hallelujah. Kung baga, mga kapatid ko, hallelujah, yan po, mga kapatid ko, ang seal ng atin po, mga kapatid kong sa pasaporte natin, mga kapatid, upang tayo po ay makapasok sa immigration, mga kapatid, para tayo po ay makalipad, para tayo po, mga kapatid, amen, ay makaalis ng bansa. Amen. Ang pangalan po ng Panginoon Jesus is the seal of our redemption, because the name Jesus is as well the name of the Holy Spirit and the name of the Father, and it is also the name of the Son. Hallelujah. Kung baga, mga kapatid ko, tulad nga ng sinabi ko, pag sinabi mong Jesus, He is already the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kaya sabi po ng Matthew 28:19, baptizing them in the name of the Father, of the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Hindi po sinabing in the names. Hindi po sinabing plural, mga kapatid, kundi bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Hindi po sinabing bautismuhan niyo sila sa mga pangalan ng Ama, Anak, Espiritu. Singular lang, mga kapatid. Singular lang. Sinabi po sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu. Meaning to say, may pangalan po ang Ama, may pangalan po ang Anak, may pangalan po ang Espiritu. Ano po ang pangalan niyan, mga kapatid? Yan nga, mga kapatid, ko ang ibinigay doon sa Matthew chapter 1, mga kapatid, na ang pangalan niya ay ano? Jesus, mga kapatid. The name Jesus is the Everlasting Father. The name Jesus is our Savior. The name Jesus is the Mighty God, the Counselor, the Wonderful, hallelujah, the Prince of Peace, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga po, napakahalaga ang pangalan ng Panginoong Jesus sa bautismo. Pag hindi ka pa nababautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesus, mas mabuti pang magpabautismo ka na muli, mga kapatid ko, amen, sa tubig, lubog sa tubig, in Jesus' name, mga kapatid ko, amen. Hindi po siya, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Inulit mo lang ang utos, hindi mo ginawa ang utos. Hindi mo tinupad ang utos. Amen? Kung bagay inulit mo lang ang instruction, hindi mo pinalo. Amen? Hindi mo ginanap ang instruction. Kinakailangan maganap sa iyo ang bautismo sa pangalan ni Kristo Jesus, dahil ang pangalan niyan ang kaligtasan po natin, mga kapatid. Amen? That is the name. For there is no other name given. Wala na pong ibang pangalan binigay sa silong ng langit na sukat natin pong ikaliligtas. Kaya nga po, nung tinanong po, mga kapatid ko, ni Pablo,
Amen. Ang sabi po ni Pablo, sino ka Panginoon? Nung siya papunta ng Damascus at nahulog pa siya sa kabayo, amen, tinanong, who art thou, Lord? Ang sabi sa Acts chapter 9 verse 5. At sumagot po ang ating Panginoon. Ang sabi niya, I am Jesus. Amen? I am Jesus. Hindi niya po sinabing, ako ang pangalawang persona sa pagka-Diyos. Hindi po mapatid. Amen? Kundi sabi niya, I am Jesus. So who is that Lord? Amen? Ang sabi po na Acts chapter 9 verse 5, He is Jesus. Ano po na ang sabi ng Isaiah 64 verse 8? O Lord, O Panginoon, ano daw po itong Panginoon ito? Thou art our Father. Amen. Kaya sabi ng Acts chapter 9, sino ka Panginoon? Amen. Sabi niya, I am Jesus. So, sino itong Panginoon at Ama? Ang pangalan niya ay, sa New Testament ay, Jesus. Oh, malinaw po ba mga kapatid? Nawa ay malinaw mga kapatid ko, amen. Para sa ganun mga kapatid ko, amen, naunawaan po natin. Amen. Dahil marami pa po tayong pag-aaralan concerning this. Upang sa ganun, hindi natin sasambahin ang Diyos nang wala po tayong pangunawa. Dahil sabi po ng Panginoon sa Samaritan woman, sinasamba ninyo ang Diyos na hindi ninyo kilala. Kaya po mahirap po mga kapatid kong sumamba sa Diyos na hindi mo kilala. Dahil kapag ka ang Diyos na kilala mo, ang sinasamba mo, mga kapatid, hallelujah, hindi po mahirap na ikay mapuspos ng Banal na Espiritu Santo. Hindi po mahirap na ikay magsalita ng iba't ibang wika. Hindi po mahirap, mga kapatid, may mamuhay na may kabanalan. Hindi po mahirap na sumunod po sa Panginoon Diyos dahil kilala mo ang Diyos na iyong sinasamba. Kilala mo ang Diyos na iyong Panginoon. Amen, hallelujah. Kaya nga po mga kapatid ko, hindi mo maibigay ang iyong buong puso, isip, at spirit kalakasan dahil hindi mo kilalang lubos ang iyong Panginoon. Amen. Tuloy po natin mga kapatid. Ano pa sabi mga kapatid ko ng Ephesians chapter 4 verse 5? Ano sabi? One Lord. O again, sabi, isang Panginoon, isang pananampalataya, at isang bautismo. So ilan daw po ang Panginoon? Isa lang. Ilan daw po ang pananampalataya? Isa lang. Amen. Ano yung pananampalatayang yun? Na mayroon lamang iisang Diyos. Amen. At ano daw po? Iisa lang bautismo. Saan yung bautismong yun? Sa pangalan ni Kristo Jesus. Yan lamang po ang iisang bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Praise God. Hallelujah. Dahil po mapalik ko, amen, ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus, mapalik ko, amen, hallelujah, yan po. Praise God, ang ibinigay sa atin. Kaya nga, we have to take note. Sabi po, that one Lord, amen, hallelujah, the Lord said, I am Jesus, kay Pablo, hallelujah, na sinabi ni Isaiah, now, O Lord, thou art our Father. Amen. So, sabi po ni Pablo, Panginoong Jesus. Tinanong niya, sino'y kapanginoon? Ang sabi niya, ako si Jesus. Ang sabi ni Isaiah, ngayon, Panginoon, ikaw ang aming Ama. So, sino po si Jesus? The Bible teaches that Jesus, as God, is also the Father. Amen? Si Jesus, bilang Diyos, hallelujah, siya din po ang ating Ama. Kaya nga po sabi ni John 14:8-9, si Felipe po ay nagtanong sa atin pong Panginoong Jesus, show us the Father. Amen? Pakita mo sa amin ang Ama, Panginoon. At sapat na po ito sa amin. Ano sabi ng Panginoong Jesus? Amen? Hallelujah. Hindi baga napakatagal mo nang ako'y kasama, Felipe? Hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Sabi po mga kapatid ko ng ating Panginoon kay Felipe. Amen? Hindi mo pa ako kilala, Felipe. Kaya po ganito, maraming mga Felipe, mga kapatid kong mananampalataya. Maraming Piliping mga Kristiyano. Amen? Na naging born again Christian lamang daw po mga kapatid na itinasang kamay at naisabi lang ng pastor nila, oh, you're now a born again Christian. Amen? Marami po ngayong mga born again Christian na dumadalo pero hindi nila lubos na kilala ang ating Panginoon Jesus. Amen? Bakit? Ay kasi po yung iba dumadalo lamang dahil pumapagid, masaya po ang umawit, masaya po ang magsasayaw, masaya po mapag ko yung makipagsosyalan doon sa kanilang mga church, masaya po mapag ko dahil siguro marami mga chicks, marami po mga pogi, marami magaganda, o kaya mapag ko dahil mapatid may nakikita niyang masaya po mapatid ko ang samahan. Marami po mapatid ko na sumasama lamang pero wala pong lubos na nakakakilala sa ating Panginoon Jesus. Kahit nga sa mga Pentecostal Oneness group natin mga kapatid, amen, hallelujah, tanungin mo kung sino po ang Panginoon at ipaliwanag ang pagkaisahan ng Diyos. Hindi pa rin niya may paliwanag. Amen, pero baptize in Jesus' name,
tumanda na po sa pagiging mananampalataya, pero hindi nila maipaliwanag ang kaisahan ng Diyos. Hindi nila mapaliwanag kung bakit sila nabautismohan sa pangalan ni Kristo Jesus. Hindi nila maipaliwanag kung bakit sila kinakailangang mabautismohan ng banal na Espiritu Santo. Hindi nila maipaliwanag kung bakit sila namumuhay na may kabanalan at merong anyong kabanalang panlabas. Tinan niyo mga kapatid, hindi may paliwanag, bagamat tumanda na sa pagiging Oneness Pentecostal, pero mga kapatid ko, hindi nila maipaliwanag. Kaya nga, kaunting pagsubok, nawawala. May kaunting problema, tumatalikod. Kaunting meron lamang kabigatan, hindi mo na masumpungan sa gawain ng Panginoong Diyos. Bakit? Because you worship me with your lips, but your heart is far from me. Pagkilala mo ang Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran, hallelujah, at ating sinasamba, mga kapatid, hallelujah, praise God, tayo po'y makapagbibigay ng taos-puso nating pagsunod, hallelujah, pagmamahal, paglilingkod, mga kapatid, dahil mga kapatid, amen, praise God, by knowing Him, we can obey Him faithfully and loyally. Mga kapatid, bakit? Because we know Him. Kilala mo na yan eh. Tinan nyo nga mapad, bakit may mga diehard Duterte? Bakit po mapad kung may mga diehard mapad ko sa kanya? Kahit na po ganun ang bibig niya ay nagmumura, o kahit na po mapad ko siya mapad ko ay minsan mapad ko ay hallelujah, nagagalit. Amen? Bakit po may diehard? Kasi nakikita po nila mga kapatid, amen, ang kanyang ginagawa. Nakikita po niya yung kanyang performance ay maganda. Amen? At nakikita niya mga kapatid ko, ang pagiging tunay na leader, amen, ng ating bansa. Kaya nga po, naandun po ang kanilang paghanga. Ganon din po tayo. Kung kilala natin ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos at siya na rin ang ating Ama, hindi po tayo mahihiyang tumawag sa kanyang Father, Father. Amen? Kaya ang sabi ng Hebrew, now we can come boldly at the throne of His grace. Tayo po ay malaya ngayon makalalapit, mga kapatid ko, amen, sa trono ng kanyang awa, mga kapatid. Bakit? Dahil kilala natin ating Panginoon na hindi niya po tayo, mga kapatid ko, amen, tatalikuran o ipagtatabuyan, mga kapatid. Dahil alam natin na ang ating Ama ay mayroong puso na mapagmahal, puso, mga kapatid ko, amen, hallelujah, na marunong umunawa at magpatawad. At tayo po'y mahal niya kahit tayo po'y ilang ulit na nagpapatisod-tisod o nagkakasala, ang Diyos po natin ay may pusong mapagpatawad. Pagkilala po natin ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, amen, mapupurihan natin siya ng lubos, mga kapatid. Amen? Kaya nga po, nais makilala ng lubos ni Felipe ang ating Panginoon. Amen? Sabi niya, it is sufficient for me. Amen? It is sufficient for us. Amen? Just tell us who you are. Amen? Bakit baga lagi kang tumatawag na Ama? Amen? Why thou was always calling Father, Father? Show us the Father. Amen? And it is sufficient for us. Amen? And Jesus said unto me, feel it. Amen? Hallelujah. If you have seen me, you have seen the Father. Because the Father and me, sabi niya mapal ko, hallelujah, ay iisa. Hallelujah. Dahil ako at ang Ama ay iisa. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, napakagandang magkaroon tayo ng kaunawaan sa atin pong pagkakilala sa atin pong Panginoong Jesus. Na siya po ay hindi lamang pangalawang persona na sinasabi ng iba, kundi siya mismo po ang Diyos at ang Ama. Amen. Our Lord Jesus Christ, amen, He is also the God, amen, and the Father. Amen. Kaya nga po sabi ng Ephesians chapter 1 verse 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you spirit of wisdom and revelation in the full knowledge of Him. Amen. Magkaroon ng full knowledge, ng kabuuang pangunawa, kabuuang kaalaman tungkol po sa Kanya. Hallelujah. Kaya nga po masarap po mapag kung kilalanin natin po ang Panginoon. Now, ang sabi po ng Revelation chapter 21 verse 7, Jesus said, amen, Jesus said, He that overcometh shall inherit all things. Amen. Ang magtatagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay, and I will be His God. Amen. Anong sabi? Anong sabi ng Panginoon Jesus? I will be His God. Ay di sana mapal ko, yung God the Father nagsabi, hoy, pangalawang persona ka lamang, bakit inaangkin mo din ang aking posisyon? Sana po sinabi niya, nirebuke niya sana mapal ko itong ating Panginoon Jesus, kung siya nga po mapal ko ang pangalawang persona lamang in the Godhead. Amen. Dahil inaangkinan niya mapal ko ang kanyang pagka-Diyos. Dahil sabi po niya sa Revelation 21 verse 7, Jesus said, sino nagsasalita? Jesus.
Ano sinabi niya? He that overcometh shall inherit all things, and I, amen, will be his God. I will be his God, and he shall be my son. Oh, glory to God. Amen. I will be his God, and he shall be my son. Praise the Lord. Kaya nga pumapanig ko, we are sons of God, and daughters of God. Amen. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Hindi tayo Diyos anak, tayo po ay mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Huwag mo angkinin ang pagiging Diyos anak. Iisa lang po ang Diyos anak. Ang Diyos, hallelujah, ang anak ng Diyos. Hallelujah na, kundi ang ating Panginoon Jesus. Pero tayo po ay tinawag na mga anak ng Diyos. We are the sons of God. Amen. You are the daughters of God. Amen. Hallelujah. Now, kaya nga po sabi, I am come. Ang sabi niya mga ko ay, hallelujah, and I will be his God, and he shall be my son. Okay, John chapter 10, verse 30. I and my Father are one. Ako at ang Ama ay iisa. See? Hindi po sila dalawa o magkaibang persona. Hindi po. I and my Father are one. Amen. Sana sinabi po, I and the Father and the Holy Spirit are three. Sana sinabi niyang gano'n mga kapatid, are three different gods. Mapal ko, gods. Kung talaga pumapal ko may tatlong Diyos. Pero hindi mapal. Ang sinabi pumapal ko, amen, ng ating Panginoon Jesus, I and my Father are one. Amen? Hallelujah. I and my Father are one. Now, kaya sabi po ng John chapter 5 verse 43, I am come in my Father's name. Ako ay dumating dito sa dala ko ang pangalan ng aking Ama. I am come in my Father's name, and ye receive me not. If another shall come in his own name, him he will receive. Ye will receive. See? Kaya mapag kayo, nasabi niya, ako ay pumunta rito. May sa pangalan ng aking Ama. So ano po ang dala niya mga kapatid ng ating Panginoon Jesus? Ang pangalan ng Ama. Ano ang pangalan ng Ama? Jesus. Kaya nga po, Emmanuel, God with us, Isaiah 9:6 uli, ang pangalang yan ay tatawaging walang hanggang Ama. So sabi niya, I come in my Father's name. So the name Jesus is the Father's name. Amen. Hallelujah. Kaya nga pag sinabi mong Jesus, you already mentioned the name of God, the name of the Father. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya nga po, hindi po sila magkaiba. Amen. Kaya nga you have to worship the name Jesus, mapal ko, amen, because every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Amen. Huwag pa nang humanap pa ng ibang Diyos. Amen. Hallelujah. Kay Kristo Jesus, kumpleto ka na mapatid. Amen. Now, ang sabi po ng 1 Timothy chapter 3 verse 16, and without controversy, great is the mystery of godliness. Ano daw mapal ko itong misteryong ito ng pagka-Diyos? Ano sabi? God manifest in the flesh. Ang Diyos mismo ay nagsakatawang tao. Hindi po sinabing ang Diyos mismo ay tao. Hindi. Ang Diyos mismo ay nagsakatawang tao. God manifest in the flesh. So, sino po ang nagmanifest sa flesh? Ang Diyos mismo. So, kapag nakita mo ating Panginoon Jesus, siya yung manifestation of God. Kaya nga po sinabi Panginoon, if you see me, Philip, you see already the Father, because I and the Father are one. Why? Because God manifested in the flesh. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya nga sabi ng John 1:1, mga kapatid, the Word was God, and the Word was made flesh. Ang sabi po ng verse 14, and dwelt among us. Amen. Ang sabi po mga kapatid ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the amen. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang sabi po ngayon ng verse 14, hallelujah, and the Word was made flesh and dwelt among us. At ang berbo ay nagsakatawang tao at nanahan sa ating kalagitnaan. Sino daw po yung nanahan sa ating kalagitnaan? Ang berbo. Sino daw po itong berbong ito, mapatid? Ang Diyos. Ang Diyos ay berbo. Amen. And the Word was God. Amen. At ang berbo ay Diyos. At ang berbong ito ay nagsakatawang tao at nanahan sa atin. Hallelujah. Kaya mismong po, mapalik ko, amen, hallelujah, yun po, mapalik kong berbong yun na nanahan sa atin ay Diyos. Kaya nga po, mapalik ko, once you are reading, kaya nga po, we have to
make it as a lifestyle natin to read the Bible. Because the Bible is the Word of God. And the Word was God. Yan mismo po ay Diyos, mga kapatid. Igalang po natin. Huwag ang mga ipis, mga kapatid ko, ang nagbabasa. Huwag lamang natin itabi sa ating mga bahay, mga kapatid ko yan, at maalikabok. Amen. Hallelujah. You have to meditate the Word of God day and night because the Word itself is God Himself. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Hallelujah. Kaya sabi po ng verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Hindi po ibang Diyos, mga kapatid ko, amen, ang nakita nila doon sa sabsaban. Amen. Ito pong nakita nila, mga kapatid, doon sa sabsaban at nakapanahan, mga kapatid ko, sa lupa, mga kapatid ko, nung siya nag-earthly ministry. He is the manifestation of God Himself. Amen. He is the God that was enveloped by this, mapay kong human flesh. Amen? Siya po yung Diyos na binalutan po, mapay ko, ng laman. Kaya sabi po ng Pilipos, mapatid, amen, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at kanyang isinuot, mapay ko, amen, hallelujah, ang damit ng laman, mapay ko, amen, hallelujah, at nag-anyong alipin, mapatid. Oo, naging anyong alipin, naging masunurin hanggang sa krus ng Kalbaryo. Ano daw po ang ginawa, mapatid? Hinubad ang kanyang pagka-Diyos at kanyang dinamitan ng laman, mapatid ko, amen, ang kanyang sarili. Kaya yung pong kanyang pagkalaman, yun po ang tinatawag, mapatid kong the Son of God. Amen? Infused sa kanyang kalooban ang divinity. Amen. O sasabihin nila, ibig mo sabihin nung siya naging Diyos, nung siya nasa lupa at siya ay Diyos, ay nawala na ang Diyos sa langit? Mga kapatid, ang atin pong Diyos is, mga kapatid ko, omnipotent, omnipresent, omniscient. Hindi mo kayang ilagay sa isang laman lamang ang makapangyarihan Diyos. Kung baga, mga kapatid ko, amen, hallelujah, ito ay tulad ng karagatan. Amen. Hindi, para bagang pag sumalok ka, mapay ko, ng tubig sa dagat, ay hindi mo sasabihin, mapay ko, oh, narito na ang karagatan sa aking baso. Hindi. A portion of that water, mapay ko, mula sa dagat lamang ang nasa loob ng baso. A portion of His divinity, mapay ko, amen, ang naandun sa kanyang pagkalaman. But inside and outward, mapatid, loob at labas niya, mapay ko, amen, ay siya po ay Diyos. Kaya nga po, mapatid ko, bago pa lamang, mapatid ko, amen, lumapit, mapatid ko, amen, hallelujah, hallelujah, ang isang disipulo, sabi niya, nakita na kita, ikaw ay nasa ilalim ng igos, punong igos. Amen, hallelujah, nakita na niya, mapatid. Amen, bakit? Because He is omnipotent God. He is omnipresent God. He is omniscient God, mapatid. Yan po ang attributes, kalikasan po ng ating Diyos, mapatid. Kaya nga po, hindi siya tulad ng mga Diyos-Diyosan na nasa sulok lamang ng bahay natin at tinitirikan natin ang kandila nung unang panahon, sinasabitan ng mga sampagita, mapatid. Siya pa ang binibigyan natin, mapatid ko, amen, ng mga pagkain noon, ng atang-atang, mapatid, noong unang panahon. Hallelujah. Yan ang pagkakilala natin noon sa Diyos. Pero ngayon, salamat sa Panginoon, nakilala natin na ang Diyos ay Espiritu at hindi siya nananahan sa isang lugar lamang, kundi siya nananahan sa ating mga puso at kasama natin siya kahit saan because He is God, omnipotent, omnipresent, and omniscient God. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid, napakasarap na kilalanin natin ng ating pong Panginoon Jesus. The Bible teaches us that Jesus Christ came in the flesh as a man. Amen. As a man. Yes, He is also a man. Jesus Christ, the Son of God. Amen. The God that manifested in the flesh. Amen. Hallelujah. Ang Diyos, mapay ko, amen, ay pumunta dito, mapay ko, sa lupa as a man. Bakit, mapatid? Because He uses also, mapay, God uses, amen, the human nature of Mary. Amen. Hallelujah. Kaya nga po siya po ay nagkaroon ng katauhan, ng laman, mapatid. Ginamit niya, ang Holy Spirit ay kumubkob, mapatid. Amen. Hallelujah, kay Maria. Kaya sabi nga po, mapatid ko, ng anghel kay Joseph, mapatid. Hallelujah, ang kanyang pinagdilihi ay mula sa Espiritong Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya nga po ang Ama ng ating Panginoon Jesus ay walang iba kundi ang Diyos. Amen. Hallelujah. Now, kaya nga po, mapatid ko, amen, sabi niya, mapatid, dahil gustong hiwalayan siya ni Joseph noon. Amen, dahil na, mapatid ko nga, dahil siya po ay buntis. Dahil sabi niya, mapatid ko, amen, wag mo siya hiwalayan. Amen, dahil ang kanyang pinagbubuntis ay mula sa Diyos. Amen, hallelujah. Hallelujah, siya ay nilukuban ng banal na Espiritu Santo. Ginamit, mapatid ko, ang laman, ang humanity ni Mary, mapatid ko, upang madamitan, mapatid ko, amen, ang
Espiritong Diyos. Dumating siya sa proseso din. Ginamit niya po, mapal ko, amen, ang proseso, hallelujah, na dumaan din siya sa makataong pamamaraan na kapanganakan. Amen. Ngunit mapatid ko, amen, hallelujah, yung batang yan, ang nasa loob, binalutan ng laman, mapal ko, amen, ay Diyos. Kaya nga po, mapal ko, amen, hallelujah, praise God. Praise God. Yan, yung kanyang pagkalaman, yun ang tinatawag ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Amen. Kaya sabi po ng Lucas chapter 1 verse 35, hallelujah, and the angel answered and said unto her, amen, the Holy Ghost shall come upon thee. Amen. Nung pumapay kong, hallelujah, magbubuntis si Maria, ang banal na Espiritu Santo, amen, lulukuban kanya. And the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing, that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Amen. Yang iyong ipapanganak ay tatawaging anak ng Diyos. See? Kaya nga po, mapatid. Amen. Hallelujah. Kaya nga po sabi ng John 1:1, and the Word was made flesh and dwelt among us. Kaya sabi ng Lucas chapter 1:35, yang banal na bagay na yaam na iyong ipapanganak ang siyang tatawaging anak ng Diyos. Bakit, mapatid? Ang sabi po, and the angel answered, said unto her, the Holy Ghost, amen, shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Amen. Hallelujah. Yan ang tatawaging anak ng Diyos. See, tinan niyo po, napalinaw sa Luke chapter 1:35. Amen. Sino daw po yung batang ipapanak na yan ang anak ng Diyos? Hindi po sinabing Diyos anak. Ay binago po ng maraming pananampalataya. Ginawa po siyang God the Son. Hindi po, ang Bible ay nagsabing Son of God. Hindi po God the Son, Diyos anak. Hindi, anak ng Diyos. Amen? Sino yung anak ng Diyos? Yung kanyang pagkatao. Yun ang kanyang anak. Yun ang pagkaanak, mapatid. Yung humanity niya. Now, kaya nga po, mapatid, hallelujah, kinakailangan po natin maunawaan natin, mapatid, amen, ang tinatawag, mapatid, kong incarnation of God, mapatid ko. Amen. The incarnation ng ating pong Panginoon Diyos into humanity, mapatid. Amen. Bakit? Because, mapatid ko, the humanity mingled with divinity. Amen. Pinaghalo, mapatid ko, amen, yung tinatawag na divinity at ng humanity. Amen. Hallelujah. Kaya sabi po, mapatid ko, humanity mingled with divinity in the womb of Mary to produce a man. Amen. To produce a man. Truly human, yet truly God. Totoong tao at totoong Diyos. Kaya nga po, mapal ko, amen, hallelujah, sabi po ng ibang pananampalataya, si Kristo daw po, hallelujah, ay tao lamang. Yes, tao lamang. Siya po ay tao, pero hindi lamang. Amen? Siya po ay tao, pero hindi po lamang. Siya po ay tao, ngunit, mapal ko, siya din po ay Diyos. He is truly man and He is also truly God because it is the product of the infusion of humanity and divinity. Amen? Kaya nga po, hindi po natin sasabihin, hallelujah, tao lamang po ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Once you say Jesus Christ, He is not the small God, amen, and the Father is the bigger God. Hindi po. Amen. Tandaan po natin that the Father is in Jesus and hallelujah, in His humanity. I and my Father are one. Ang Diyos po ay sumasa atin pong Panginoon si Kristo. Kaya sinabi niya, mapatid kong, ako at ang Ama ay iisa. Dahil mismong si Kristo ay Diyos, mapatid. Amen? Hallelujah. That Jesus Christ came in the flesh as a man. Jesus Christ is the Son of God and God manifest in the flesh, mapatid. Now, kaya nga po, sabi po, mapatid ko, amen, hallelujah, He is, mapatid ko, mapatid, amen, sabi po, mapatid ko ay, praise God, He is truly man, amen, and truly human, and truly God. The divine nature in Jesus, amen, could say, I am God. The divine nature in Jesus could say, I am God. And be true in every sense of the word. Amen? Because yun po, mapatid ko, hallelujah, divine nature na sumasa Kanya. Amen? Yun po ay talagang Diyos, mapatid. Kaya nga po, as the Son of Man, Jesus also received a set of chromosomes from God, His Father. The single cell encasing these tiny bands of genes determine His characteristics from the glorious
and glorious image through whom God ruled the universe. The cell united with another single cell in Mary's womb to conceive the Son of Man. Mary's chromosomes in the cell she produced had been furnished, amen, by each of her parents, who in turn received them from their parents all the way back from Adam. A small part of the entire human race resided in Jesus' body. Amen. Hallelujah. Now, though it seems inconceivable that the God of the universe could condense himself to the size of a single cell, His word assures us that Jesus, sabi po ng Hebrew, chapter 12, chapter 2, 16 to 17, took not on him the nature of angels, but he took on him the seed of Abraham, to be made like unto his brethren, that he might be, amen, a merciful and faithful high priest, to make reconciliation for the sin of the people. Amen. Upang pag-ugnayin, upang muling pagkasunduin ng kanyang pagkataong kalikasan, hallelujah, ang mga tao na nawalay sa Diyos. Dahil yun nga pong Son of God na to, ito pong kanyang human nature, ang magiging kordero ng Diyos na nag-aalis ng sanlibutan, hallelujah, sa krus ng Kalbaryo. Dahil hindi mo may papako po ang divine God, ang Diyos na Espiritu. Hallelujah. So kinakailangan po ng pagbububo ng dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya ginamit po ng ating Panginoong Diyos na Espiritu si Maria upang damitan ng laman ang Espiritu ng Diyos. Amen? At ito na nga po, maparig ko, amen, ang fusion, hallelujah, sa ating pong Panginoon Kristo. In His flesh, He is the Son of Man. But in His divinity, He is the Father. He is the God. Infused maparig ko doon sa katawan ng ating pong Panginoong Jesus. Now, kaya nga po mapatid ko, Jesus is different from God and different from man. Yet, sabi niya, He is both, mapatid. He is composed of both divine and human nature and is an offspring of its substance. Consequently, He is called the Son of God and Son of Man. Siya po ay tinawag na anak ng Diyos at anak ng tao. When we speak of Him as God, we refer to His divine substance. Pagka tayo po ay tumutukoy sa kanyang pagiging Diyos, tayo po ay nag-refer. Tumutukoy tayo sa kanya pong divine na kalikasan, divine substance. When we call Him man, hallelujah, He speak of His human substance. Amen. Kapag siya po mapalit kami tinatawag nating anak ng tao, ito po ay nagre-refer sa kanya pong human substance, sa kanya pong pagkatao. Kaya nga po, pagka tiningnan mo ang Panginoong Jesus, huwag mo lamang siyang titingnan sa kanyang pagkatao, dahil ang sumasa kanya po ay ang divine God. Kaya nga po mapatid, hindi maunawaan ng mga Pariseyo nung unang panahon ng ating pong Panginoon. Amen? Hallelujah. Sino baga itong taong ito na nagpapatawad ng mga kasalanan? Sino baga itong mga taong ito na may karapatan na magpatawad, na magpalaya ng demonyo? Kaya hindi po nila makita dahil siya po, ang tingin po lamang nila kay Jesus noon ay anak ni Joseph at anak ni Maria. Yun po ang kanilang pagkaunawa. Isa lamang siyang anak ng isang karpentero. Hindi po nila nakita ang tinatawag na divinity na binabalutan ng pagkatao na laman mapatiko, na ito ang tinatawag na anak ng Diyos. Ang laman ang tinatawag na kordero ng Diyos na nag-aalis ng sanlibutan. Amen? Hallelujah. Hindi po yung kanyang divinity. Kaya sinabi niya mo po, mapatiko, amen, hallelujah, mapatiko, amen, kay Philip na pag nakita mo na ako, nakita mo na ang Ama. Amen? If you see me, you see already the Father. Kaya sabi po ng Galatians chapter 4, 4-5 na ay ganito. Amen. But when the fullness of the time was come, amen, God sent forth His Son. Amen. God sent forth His Son, made of a woman. See? Made of a woman. Made under the law. Sumapal ko, yun po mapal kong anak ay magmumula po sa isang babae. At ang anak na tumapalik ko ay mula din po sa ilalim ng batas. Ano daw po sabi mga kapatid? Made under the law. To redeem. Amen. To redeem them that were under the law. Ano po ang purpose niya mga kapatid? Hallelujah. Amen. Upang tubusin, napalik ko, amen, niya
yaong mga nasa ilalim ng batas, mga kapatid, that we might receive the adoption of sons, upang ating tanggapin, mga kapatid ko, amen, hallelujah, ang tinatawag na pagkakupkop, amen, pagkukupkop bilang mga anak niya. Amen? Sa pamagitan po ng kanya maparikong pagbububo ng krus ng Kalbaryo. Dahil nga po kinakailangang bayaran ng dugo sa batas, mapatid ko, according sa batas, mapatid ko, amen, hallelujah, kung walang pagbububo ng dugo ay wala pong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga po ang Panginoong Jesus ay dumating, amen, dito po sa mundong ito, mapatid ko, amen, under the law, sa pamagitan po ni Maria, upang kanyang tubusin tayo sa bangis ng batas. Amen? Sa bangis ng batas. Kaya nung kanya po ibinigay ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, na ibigay po sa atin ang katubusan, hallelujah, laban po sa matinding utos sa batas, mga kapatid. Amen? Na for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So siya po, mga kapatid ko, ang kumuha ng lahat ng mga kabayaran ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang katawan sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, mga kapatid ko, amen, hallelujah, sabi po ng iba, bakit yung nasa krus ng Kalbaryo, yung magnanakaw sa krus, ay hindi siya nabautismuhan? Amen? Sinabi lang sa kanya ng Panginoon na, today thou shall be with me in paradise. Amen? Ito po, mga kapatid, dahil nasa ilalim pa po ng batas ang magnanakaw na yon. Amen? Ang mapal ko yung thief na yun, na kasama niya mapal ko sa krus. Amen? Hallelujah. Ang sabi niya, remember me when thou art in paradise. Ang sabi po ng isang ito. Ang sabi ng Panginoon Jesus, today thou shall be with me in paradise. Bakit, mga kapatid? Dahil ang sabi nga po ng Galatians 4:4-5, mga kapatid ko, hallelujah, to redeem them that were under the law. Under po kasi ng batas pa, ng parusa ng batas, mga kapatid ko, amen, yung taong yun. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, ang naging katubusan ng taong yun ay ang dugo po ng ating Panginoon Kristo. Kaya po siya naligtas. Dahil siya po, mapal ko, ay tinubos mismo ng dugo ng ating Panginoon. Ang kanyang banal na dugo ang naging haing alay po ng taong ito doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kaya hindi na po siya mapal ko na-baptize dahil nandun pa po sila mapal ko sa under the law. Amen. Papasok lamang po yan, mapal ko, ang grace dun po sa resurrection, mga kapatid. Amen. Kaya nga, tayo po, mapal ko, mananampalataya ay under grace na. Kaya nga kinakailangan maganap sa atin ang katubusan ng dugo ni Kristo Jesus sa buhay natin. Kinakailangan tanggapin natin ang gospel, mga kapatid, na ginawa ng ating the death, burial, and resurrection. Dahil hindi tayo doon sa batas na. Nasasabihin natin na hindi ko na kailangan magpabautismo dahil bakit yung magnanakaw sa krus ay siya hindi na bautismuhan. Kapatid, wala ka na sa batas. Nasa ilalim ka na ngayon ng biyaya. Na ang biyayang yan, ang pasok mo sa kaligtasan mo sa biyaya ay ang iyong pagganap at pagsunod sa hallelujah, gospel, sa mabuting balita ng kaligtasan natin ng death, burial, and resurrection. Kailangan mo mamatay sa kasalanan sa pamagitan ng iyong pagsisisi. Kailangan mong mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Kristo Jesus, burial, at kailangan mong mag-resurrect, amen, sa pamagitan ng pagkatanggap ng banal na Espiritu Santo. These three, mga kapatid, amen, ito po ang grace ng Diyos na ibinigay sa atin. Dahil hindi na po tayo magdadala ng dugo doon, na ko, sa tabernakulo para lamang po iwisik para po sa ating kasalanan. Mismong ang dugo na ni Kristo Jesus ang nagbayad sa atin upang tayo po ibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po siya nagsakatawang tao. Ang Diyos ay nagsakatawang tao para sa iyo at para sa akin, para tayo po ay kanyang tubusin. Hindi po siya ibang Diyos, mga kapatid, kundi siya mismo ang Diyos na umabot sa atin dahil ayaw natin siya nung abutin. Siya mismo na po ang umabot sa atin, mga kapatid. Kaya nga po, hallelujah, sabi po, mga kapatid, and God, amen, and the Word was made flesh and dwelt among us, mga kapatid. Amen. Ang berbo ay nagsakatawang tao at nanahan po sa atin. Kaya sabi po ng Luke chapter 1 verse 35, mga kapatid, therefore that holy thing which shall be born of thee, kay Maria, shall be called the Son of God. Kaya sabi po, mga kapatid, amen, kaya nagsimula po ang sonship, amen, hallelujah, sa Galatians 4:4. Nung ipinaglihi na po, mga kapatid ko, amen, ni Maria ang batang ito, mga kapatid, doon na po nagsimula ang kanyang sonship, mga kapatid. Ang sonship ay may pasimula.
Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay walang pasimula. Amen. Hallelujah. Ang pagkaanak ay mayroong pong pasimula. Nagsimula siya nang siya po ay paglihi ni Maria, mga kapatid ko. Amen. Mayroong pong pasimula. Hallelujah. Pero yung kanyang pagka-divine, yun po sinasabi niya, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, mga kapatid. Hallelujah. Now, kaya nga po mga kapatid ko, praise God, ang sabi po ng Galatians 4:4, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Amen. Kaya nga po, kailan daw po pinadala mga kapatid ko ang kanyang bugtong na anak? Ang sabi po sa Galatians 4:4 mga kapatid, made of a woman, made under the law. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 19, to wit, that God was in Christ. Amen. That God was in Christ. Ang Diyos ay sumasakay Kristo. Amen. Hindi po kasama ni Kristo, kundi sumasakay. Ibig sabihin ay sumasa Kanya. Amen. Naandoon sa Kanya. Amen. Nasa loob niya, mga kapatid. Amen. To wit, ang sabi, that God was in Christ, amen, reconciling the world unto Himself. Amen. Ano daw po pinagkakasundo niya ang sanlibutan sa kanyang ganang sarili, not imputing their trespasses unto them. Hallelujah, not imputing their trespasses unto them. Sabi po mga kapatid, amen, and hath committed unto us the word of reconciliation. Tayo po ay kanyang pinagkasundo. Yan po ang purpose ng sonship. Yan po ang purpose ng kanyang pagsasakatawang tao upang tayo po ipagkasundo niya sa atin pong Panginoon, sa atin pong Diyos, mga kapatid. Dahil nga tayo po, mga kapatid ko, amen, ay nawalay dahil po sa ating kasalanan. Amen? Kaya nga po, ano po nagpapahiwalay sa atin, mga kapatid, sa Diyos? Kasalanan. Kaya nga po, kung tayo po, mga kapatid ko, amen, ay nabubuhay sa kasalanan, layo tayo sa Diyos. Praise God. For the wages of sin is death, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kailan muli tayo mababalik sa Kanya, ma-reconcile sa Kanya sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Kung tayo po ay lalapit, sasampalataya at susunod po sa mabuting balita ng kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po ng John chapter 3 verse 16 nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever, see the word is whosoever, at ang sino mang sumampalataya sa Kanya should not perish but have everlasting life. Should not perish but have everlasting life. Amen. Ano sabi po? Whosoever. Ibig sabihin, mga kapatid ko, kung hindi ka lalapit sa Kanya, kung hindi ka maniniwala sa Kanya, kung hindi mo paniniwala ng Kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, wala kang buhay na walang hanggan. Amen. Hindi ka may reconcile back kapag ikaw nanatiling matigas ang puso. Pagka ikaw nanatiling, ay ako'y Katoliko, sarado, kandado, ay ako'y dito na lumaki, dito na rin ako mamamatay. Talagang mamamatay ka dyan. Amen? Hindi ka may papagkasundo ng ating Panginoong Jesus. Amen? Sa kanyang kaligtasang ibinigay sa iyo kung ayaw mo talaga. Mahirap pong pilitin ang tao na nagmamagaling pa sa Diyos. Sinabi na nga ng salita ng Panginoon, mga kapatid ko, amen, hallelujah. Apart from Jesus, we have no salvation, mga kapatid ko. Maniwala na tayo. The Bible is the final authority. Hindi po, mga kapatid ko, amen, ang sabi lamang ni Padre Damaso, sabi po ni Padre Pulpul, mga kapatid ko, amen, kung sino man, mga kapatid ko, amen, hallelujah, ang iyong nagturo sa iyo, mga kapatid ko, amen. Hindi, yung Biblia kasi, basahin po natin, mga kapatid, na there is no other way. Amen. Ang sabi pa, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father maliban sa akin, sa pamagitan ko, sabi ng Panginoon Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, huwag natin pagpilitan ng ating mga sariling pangatwiran kung wala po sa Biblia. Amen? Mas mabuti na po, mga kapatid, kung sundin natin ang Biblia, mga kapatid, kaysa po, mga kapatid, amen, mga twiran tayong makatao na pagkatapos po ng huli, mga kapatid, wala po tayo, mga kapatid, kung magagawa na. Dahil nga po, mga kapatid, amen, ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, amen, hallelujah, after death is judgment. Pagkatapos po natin mamatay ay kahatulan. Hallelujah. Remember, mga kapatid ko, amen, hallelujah, ang mayaman, amen, the rich man, amen, and Lazarus. Nagmamakaawa po ang mayaman, mga kapatid ko, amen, hallelujah, kay Amang Abraham, na kahit isang patak lamang, mga kapatid ko, amen, ng tubig mula po sa daliri ni Lazarus, amen, para maibsan lamang kanyang kauhawan. Praise God. Pero mga kapatid, sabi ng Amang Abraham, hindi maaari. Amen, dahil ang tagariyan ay tagariyan, ang tagarito ay tagarito. See? Wala na pong pangalawang pagkakataon. Hindi po totoo may purgatorio. Hindi po totoo, mga kapatid ko, yung mga padasal na yan. Hindi po totoo yan, mga kapatid. Amen. Hallelujah.
Nagagastusan ka lamang dyan. May first class, may second class, may third class. Mga kapatid, today is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kinakailangan sumunod ka na, sumampalataya ka na sa atin pong Panginoon Jesus dahil sinabi ng Panginoon Jesus, mga kapatid ko, amen, hallelujah, I am the way, the truth, and the life. Amen. Hallelujah, ako ang daan, ako ang buhay. Amen, ako ang katotohanan. Amen. Kaya nga po mga kapatid, hallelujah, sumampalataya po tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil nga po tayo po pinagkasundo. Sabi po ng 2 Corinthians 5:19, tayo po ay pinagkasundo niya sa kanyang ganang sarili. Amen. Upang sa ganun tayo po ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Praise God. Kaya nga po ang Bible ay nagtuturo that Jesus Christ came in the flesh as a man. Amen. And Jesus Christ, amen, as a man is the Son of God. Amen. Hallelujah. And He is also the God that manifests in the flesh. Amen. In His humanity, He is the Son of God. In His divinity, He is God, mga kapatid. He is the God, hallelujah. In His sonship, He is the God that manifested into flesh. Sa kanya pong pagkaanak ay siya po yung Diyos na nagsakatawang tao. Yung kanyang pagiging sakatawang tao, yun po ang tinatawag na anak ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang kordero ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Now, kaya nga po we have to take note, mga kapatid. Amen. We have to remember, Jesus is both God and man. Amen. As God, Jesus is the Father. As man, Jesus is the Son of the Father or the Son of God. Bilang Diyos, mapatid, siya po ang Ama. Amen. Bilang tao, siya po ang anak ng Diyos o ng anak ng Ama. Amen. So, I hope na maunawaan po natin yan. Narin pa ba kayo, mga kapatid? Praise God. Dalangin ko na kayo po, mga kapatid ko, ay nakakasunod po sa ating mga lessons, mga kapatid ko. Salamat sa Panginoong Diyos. Nakasama na rin po natin si Brother Ernest Nicdao, mga kapatid ko, at si Brother Ricky Saglay sa Canada. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Now, kaya nga po, mga kapatid, napakasarap pong kilalanin natin ang ating pong Panginoon Jesus. Now, kaya nga, ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 19, to wit, that God was in Christ. Amen. That God was in Christ, reconciling the world unto Himself. Amen. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5:19. Amen. Ano daw po, mga kapatid ko, ang purpose ng kanyang hallelujah pagkasakatawang tao? Reconciling the world unto Himself. Upang po, mga kapatid, ibalik, mga kapatid ko, ang buong sanlibutan sa kanyang ganang sarili. Imagine mo, mga kapatid, kaya nga po, hallelujah, God was in Christ. Ang Diyos ay sumasakay Kristo. Praise God. Hallelujah. Napakabuti po ng ating Panginoon. Kaya sabi po ng John chapter 17 verse 5, God does not share His glory. Amen? Hindi po niya ibinahagi, mga kapatid ko, ang kanyang kaluwalhatian. Ang sabi po, mga kapatid, Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name. Amen. I am the Lord, that is my name. Kaya nga sabi ni Pablo, and who art thou, Lord? Anong sabi, mga kapatid ko, ng Panginoon Jesus? I am Jesus. Kaya sabi ni Isaiah, I am the Lord. Kumbaga, I am Jesus. That is my name. Kung atin pumapay kung gagamitin ngayon sa New Testament version. Amen? Ang sabi niya, mga kapatid ko, I am. Ang sabi sa Old Testament, sa Isaiah 42 verse 8, I am the Lord. Kung sasabihin natin ngayon, mga kapatid ko, doon sa Acts, doon sa encounter, mga kapatid ko, amen, ni Pablo sa ating Panginoon, nung tinanong niya, now, who art thou, Lord? Ang sabi niya, I am Jesus. Now, gawin po natin sa Isaiah 42 verse 8, I am Jesus, that is my name, and my glory will I not give to another. Amen? And my glory will I not give to another, neither my praise to graven image. Kahit ang mga papuri sa mga winangisan lamang, hinugisan. Kaya nga po, mapalik ko, sabi nila, hindi naman kami sumasamba. Hindi naman namin sinasamba itong mga rebultong ito. Mga kapatid, yan nga ang salita ng Panginoon Diyos. Hindi nga niya binabahagi ang kanyang kaluwalhatian kahit na po, mapalik ko, dyan sa mga inanyuan lamang ng iyong kamay, ng iyong vain imagination. That is abominable. Kasalanan po. Amen? Makinig po tayo, mga kapatid. Makinig tayo, mga kababayan. Hallelujah. Yan po ang napakalaking kasalanan po ng tao. Amen, sa lumang tipan at hanggang ngayon. Ang sabi nga po ng Panginoon, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong gagawa. Huwag na kahit na anong anyo, sa langit man o sa lupa o sa ilalim ng lupa, mga kapatid, huwag. Kahit mga anghel, anyo ng mga anghel o anuman.
out of your vain imagination. Dahil akong Diyos ay mapanibughuin. Sabi po ng salita ng Panginoon Diyos. No? Kaya nga po, hallelujah, wag natin po kung pahintulutan na nakawin ang kaluwalhatian na dapat pong natin ibigay sa iisang Diyos. Amen? Meron lamang pong iisang Diyos na nararapat nating bigyan ng papuri at kaluwalhatian. Amen? And His name is Jesus. Amen. When you speak the name of Jesus, there is power. When you speak the name of Jesus, there is healing. When you speak the name Jesus, there is deliverance. When you speak the name Jesus, mga kapatid, there is provision, there is blessing. Oh, hallelujah. Kaya nga po, there's power in the name of Jesus. Hallelujah. Now, kaya sabi po ng John 17 verse 5, and now, O Father, glorify thou me with thy own self. Amen. Hallelujah. Glorify thou me with thine own self, with the glory which I had with thee before the world was. Amen. Ang kaluwalhatian na sumasa akin noong ako, amen, hallelujah, sumasa iyo bago pa ang sanlibutan. Amen. Imagine mo, mga kapatid. Hallelujah. So who is the glory of God? Jesus. Amen. Who is the wisdom of God? Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid, Jesus is the wisdom of God and Jesus is the glory of God. Kaya nga po, mga kapatid ko, Jesus is the only image of the living God. Siya lamang po, mga kapatid ko, ang bugtong, nag-iisang wangis ng iisang Diyos, mga kapatid ko. Hallelujah. Jesus is the image of the perfect God. Hallelujah. Now, kaya nga po without any excuse, sabi po ng Romans chapter 1 verse 20, for the invisible things of Him from the creation, hallelujah, the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen. Amen? Are clearly seen. Nakita na po natin yung invisible na bagay na yun nung panglikhain ang mundo, mga kapatid. Being understood by the things that are made. Hallelujah. Being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead. Amen. So that they are without excuse. Kaya nga po, wala na po, mga kapatid kong, hallelujah, dahilan na hindi natin maunawaan. Dahil nga po, nakasulat, mga kapatid ko, ng napakalinaw sa Biblia. Praise God. Kung sino po itong Diyos na atin pong sinasamba. Ang mahirap po kasi, mga kapatid ko nga, amen, hallelujah, ay dahil po sa ang tao po kasi ay nagkaroon ng mga iba-ibang klaseng kaalaman, karunungan na pinulot-pulot lamang po base po sa sinasabi ng ibang tao. Mga kapatid ko, amen, wag nating ibase ang ating pananampalataya sa sabi-sabi ng tao. Ang ating pong pananampalataya ay dapat pong nakabase sa salita po ng Diyos. Ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos? Meron naman po, mga kapatid, kung gumagamit nga ng salita ng Panginoon Diyos, pero ini-escape po nila, mga kapatid, ang mga dapat nilang ituro. Kanila pong pinalalampas, kanila pong binabago, nire-revise po nila, mga kapatid, para umayon po sa kanilang paniniwala. Kaya nga po naiiba din ang interpretation. Sabi nga po ng iba, bakit ang daming Biblia, isa lang naman Biblia, bakit ang daming relihiyon? Kasi nga, mayroon po silang kanya-kanyang motibo. Mayroon silang kanya-kanyang vested interest and covering up, mga ko, their own teachings, mga ko, hallelujah, upang sa ganun umangkop po sa kanila. Kumbaga, pinipili lang nila ang mga verses na ayon lamang po sa kanilang pananampalataya. They are not reading the whole Bible, or they may be reading the whole Bible and understanding it but denying the power thereof. Amen? Kanila pong diniday ang kapangyarihan po ng salita ng Panginoong Diyos. Nagahari kasi sa kanila, mga kapatid, amen, ang makatao nilang hangad. Amen? Hindi po yung makadiyos na pamamaraan. Kaya nga po, mas magandang magbasa po tayo ng Biblia, mga kapatid, upang makilala natin ang ating pong Diyos na sinasamba, na ang Espiritu natin Diyos, mga kapatid, amen, ay nagsakatawang tao dito, amen, at tinawag kanyang pangalang Jesus. Dahil ang pangalang Jesus na yan po ang pangalan din ng makapangyarihang Diyos, mga kapatid. Now, kaya sabi po, mga kapatid ko, amen, ng Colossians chapter 2 verse 9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Sa Kanya ay nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Amen. Kanino daw po nananahan? Sa atin pong Panginoong Jesus. Amen. Nananahan po. Alin daw? Hindi lamang portion, kundi sabi, the fullness of the Godhead dwelleth in Him. Hallelujah, bodily. Nananahan sa Kanya ang buong kapuspusan. Kaya nga po, hallelujah, bago pa po dumating si Nathaniel, sabi, nakita na kita. Amen, hallelujah. Kaya po siya nagulat.
Praise God. Kaya nga po napakahalagang makilala po natin na ang Panginoong Hesus na atin pong sinasamba ay hindi lamang po siya basta tao, kundi siya po mapariko ay Diyos na nababalutan ng laman ng tao. Amen. Siya po mapariko, amen. Hallelujah. Ay Diyos at tao, mapatid. Amen. Hallelujah. He is Son because of the redemption. Amen. He is God. Hallelujah. Because that is His very nature in His divinity. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon Diyos. Kasama din natin Sister Monera. Amen. Sola. Praise God. Pagpalain ka kapatid. Amen. Hallelujah. Now, kaya nga pumapalit ko in Him. Nasa Kanya po. Amen. Punong-puno na po tayo. In Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Nananahan po sa Kanya ang buong kapuspusan. Wala ka na pong hahanapin sa Kanya. Kaya pag sinabi mo po, maparin ko, amen, hallelujah, Jesus Christ, amen, Jesus, maparin ko, amen, hallelujah, that's complete. Why? Because Jesus Christ is the image of the invisible God. Amen? Siya po ang image ng Diyos na hindi po nakikita. Kaya nga po, mga kapatid, hallelujah, pagka sinabi natin Panginoon Jesus, amen, hallelujah, say it with all your heart, because that is the name of God. Now, kaya sabi po mga kapatid ko, amen, hallelujah, ng awit nga nating inaawit mga kapatid, I know Jesus is the Father, I know Jesus is the Son, I know Jesus is the Holy Ghost, and all these three are one. Amen, hallelujah. I know Jesus is the Father, I know Jesus is the Son, I know Jesus is the Holy Ghost, and all these three are one. Let me tell you who Jesus is. Amen. Napakasarap po mga kapatid, di ba? Hallelujah. Kapag kilala mo po ang ating Panginoon, hallelujah, Jesus, hindi ka na po maghahanap pa ng iba. Because why? You are complete in Him. Amen? For the fullness of the Godhead dwelleth in Him bodily, mga kapatid. Ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos po ay nasa atin pong Panginoon Kristo. Kaya nga po, mga kapatid, hallelujah, Jesus is God, and Jesus is God. He is also the Father, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kaya sabi po ni Jim Tony, mga kapatid, isa sa mga kapatiran natin, mga kapatid, isang pastor, mga kapatid, amen, hallelujah, about the oneness of God. Sabi niya, we do not believe that there are three persons in the Godhead. We do not believe, amen, that there are three persons in the Godhead. We believe that Jesus Christ is the Godhead. Amen. Jesus Christ is the Godhead. There's only one God, and His name is Jesus. Amen. Jesus, mga paliko, is the Godhead. Why? Because the name Jesus is the Almighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Kaya nga po, He is the Godhead. Amen. For in Him dwelleth the fullness of the Godhead. Why? Because Jesus is the Godhead, mga kapatid. Amen. Now, kaya sabi po ni Michael Insay, our apostolic identity rests upon the very foundation that there's only one God. Amen. Yan po, mga kapatid. Amen. Ang atin pong apostolic identity. We believe that there is only one God and His name is Jesus. Kaya po sinasabi nga ng Deuteronomy chapter 6 verse 4, mga kapatid, until now, sabi po, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Amen. Hallelujah. Dinggin mo, Israel, ang ating Panginoon ay Diyos. Ang ating Panginoon at Diyos, amen, ay iisang Panginoon. Amen. Hallelujah. Now, kaya nga po, ang sabi po, mga kapatid ko ni Brian Chappell, mga kapatid, the church's greatest mistakes occur, mga kapatid ko, when the people of God honor what the leader says without examining the instruction in the light of the Scripture. Yan po, mga kapatid ko, ang problema. Amen? Yan po ang pinakamalaking pagkakamali sa gawain, mga kapatid ko, sa church. Amen? Hallelujah. Sa mga taong masyado, mga kapatid ko, masyado po, mga kapatid ko, sinusunod, amen, ang kanilang mga leader nang wala pong pagsasaliksik kung ano po ang nasusulat, mga kapatid ko, amen, sa Biblia. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, mga kapatid ko, ang salita po ng Panginoon ay atin pong saliksikin. At pag sinaliksik po natin ang salita ng Panginoong Diyos, makikilala po natin na meron lamang po pala talagang iisang Diyos na itinuturo ang Biblia, wala na pong iba. At ang Diyos na itinuturo ng Biblia ay wala pong iba kundi po ang ating Panginoong Hesus din, mga kapatid. Ang ating pong Panginoong Hesus. Now, kaya nga po, mga kapatid, may napakapalad po natin
na tayo po mga kapatid ko, amen, ay halal nakakilala sa isang Diyos, amen. Alamin pa po natin mga kapatid ko, ang marami pa po mga kapatid dapat natin aralan tungkol po sa kaisahan po ng ating Panginoon. Kaya nga po, sabi po ng ating pong General Superintendent sa Amerika, si David Bernard mga kapatid, amen, sabi niya, it's time for us to be apostolic, amen. It's time for us to be apostolic. It's not time to be bound by tradition or culture. It's time to move forward in the Holy Ghost, mga kapatid. Amen. Tayo po ay kumilos ayon po sa patnubay po ng banal na Espiritu Santo. Mahirap po, mga kapatid ko, amen. Hallelujah, tayo po kumikilos lamang ng dahil lamang po, mga kapatid ko, amen. Hallelujah, sa atin po mga tradisyon at sa atin po mga kultura. O tayo po, mga kapatid ko, amen, ay kumikilos lamang ng dahil po, mga kapatid ko, nag-i-enjoy lamang po tayo for the companionship of others. But we forgot to search for the truth shall make us free. There is only one God, hallelujah, that even the demons believe and trembles that there is only one God, mga kapatid. Hallelujah. So kaya nga po, mga kapatid, amen, hallelujah, atin po na pag-aralan, ang atin pong lesson, mga kapatid ko, tonight, mga kapatid ko, ay the Bible teaches that Jesus Christ came in the flesh as man, and Jesus Christ, the Son of God, God manifest in the flesh. Amen. Napag-aralan po natin, hallelujah, mga kapatid ko, that the Bible, mga kapatid ko, hallelujah, the Bible teaches that Jesus Christ, mga kapatid ko, amen, hallelujah, as God, and He is also the Father. Amen. So napag-aralan po natin yan, mga kapatid ko, amen. So susunod po, pag-aralan naman po natin, mga kapatid, amen, that the Bible teaches that Jesus is also the Holy Spirit. Amen. Jesus also is the Holy Spirit. He is not only the Son of God, he's not only as the God or the Father, but he is also the Holy Spirit. Pag-aralan po natin yan sa susunod po uli, mga kapatid kong Monday, mga kapatid. Salamat sa Diyos at magandang gabi po muli sa inyo, mga kapatid, sa inyo pong pagsama sa akin, sa atin pong pag-aaral, at nawa, mga kapatid, may kayo pinagpala muli ng ating Panginoon sa atin pong lesson na to. Dalangin ko po na kayo po ay may natutuhan at meron po kayo muling napulot sa atin pong lesson. Tandaan po natin, mga kapatid, amen, hallelujah, if you see me, you see the Father. Amen. Pag atin pong pinuri ang atin pong Panginoong Jesus, nakita na po natin ang atin pong Ama. Amen. Kaya nga po, sabi mga kapatid ko ng Panginoon kay Philip, mga kapatid ko, why thou ask, bakit mo hinahanap pang Ama? Hindi mo ba alam? Ako ang Ama ay iisa. Kaya pagka sinabi mong Jesus, mga kapatid, you are complete. Amen. Kompleto ka na, mga kapatid, because He is already the Father, the Son, and the Holy Spirit, mga kapatid. Siya po yung everlasting Father, the Almighty God, hallelujah, the wonderful, the Counselor, the Prince of Peace. Amen. So magandang gabi po muli, mga kapatid. Kayo po ay naway dalangin ko kayo pinagpala. Maraming pong salamat muli sa inyo pong pakikisama sa akin at hanggang bukas naman muli. Atin po ituloy din po ang atin pong topic concerning po, mga kapatid ko, amen, hallelujah, sa holiness. Amen. About po sa kabanalan part 2. Amen. Pag-aralan po natin ang holiness part 2, mga kapatid ko. Amen. Samahan niyo po muli ako sa araw po ng bukas. Amen. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon at patuloy po tayo magdalanginan upang tayo po ingatan ng Diyos laban po sa pandemic na to. At idalangin po natin na nawa, mga kapatid ko, amen, tayo po iligtas ng Panginoon sa kapahamakan. Hallelujah, sa mga masamang balak ng kaaway at nawa kung ano man po itong bakunang ito, sana po, mga kapatid ko, amen, ay hallelujah, walang side effect sa mga anak ng Diyos, o kung hindi man ay wag na sana pong i-compulsory. Amen. Kung sino lamang po yung gusto, yun na lamang po ang magpaturok, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dahil kung ako tatanungin mo, ayaw ko rin magpaturok, mga kapatid. Ayaw ko po, mga kapatid, magpaturok na takot po talaga ako doon sa turok. At lalo na higit ngayon, mga kapatid, amen, hallelujah, na alam natin, hallelujah, na yan po, mga kapatid ko, amen, ay bakuna na hindi po masyadong napag-aralan, hindi pa tested, mga kapatid, mahirap, mga kapatid ko, amen. Pero, hallelujah, praise God, amen, talagang hindi po natin yan maiwasan dahil po yan po ay nakasulat. Kaya nga, magtulungan tayo sa pananalangin, nanawa ang Diyos, mga kapatid, amen, ay gumawa ng himala sa kalagitnaan ng kanyang mga anak, na tayo po, mga kapatid, balutan niya ng kanyang kapangyarihan at iligtas po niya tayo kung anuman po ang side effect ng tinatawag na bakunang niya. The Lord is with us, and I believe, mga kapatid, amen, God will not allow things to happen sa atin po mga buhay kung talagang hindi pa po ito ang panahon para tayo po, mga kapatid, amen, ay magdanas ng ganyang klaseng mga kahirapan. Dalangin po natin ang divine protection po ng ating Panginoon maging sa ating pong pamilya, sa ating pong asawa at mga anak, at sa buong
mga buong sambahanan po natin at ganoon din po sa atin pong mga kapatiran sa pananampalataya. Magandang gabi mga kapatid. Tayo po manalangin. Heavenly Father, once again, nagpapasalamat po muli kami, Panginoong Diyos, sa iyong patnubay at gabay sa amin, sa pagtuturo mo po sa amin. Salamat, Lord Jesus. We acknowledge, Lord God, that you are our God, our Savior, our Lord. You are Emmanuel, God with us. Kami po muli, Panginoon, bigyan mo ng mahimbing na pagtulog sa gabing ito. Dalangin ko po na samahan mo po muli ang bawat isa at iligtas, Panginoon, kami sa anumang panganib. Patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, na matibay na pananampalataya. At nawa, Panginoon Diyos, patuloy mo kami itago sa iyong kapangyarihan. Panginoong Jesus, aming Diyos, na mga pangyarihan sa lahat, wala kami ibang Diyos kundi ikaw lamang. We acknowledge, Lord God, your Lordship sa aming buhay. Kayo, Panginoon, humawak sa buhay namin. Ingatan mo po kami at iligtas, Panginoon, sa panganib. Na nawa, Panginoon Diyos, ang bakunang ito, Lord God, ay hindi po, Panginoon, hallelujah, gawing compulsory. Hallelujah, dalangin po namin na nawa, Panginoon Diyos, magbago ang mga pangyayari sa mga darating na panahon. At hadlangan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Lord Jesus, ang mga masamang balak ng kaaway sa mundong ito. Nawa, Panginoon Jesus, kami po'y proteksyonan mo, sampu ng aming asawa at mga anak, ng aming pamilya. Nawa, iligtas mo po, Panginoon Diyos, hallelujah, sa mga bagay na balak ng kaaway na gustong gawin sa buong mundo, Panginoon. Tulungan mo po ang iyong mga anak. Iligtas mo po kami, Panginoon Diyos, sa panganib. Iligtas mo po kami, Panginoon Diyos, sa side effect, Panginoon Diyos, ng bakunang ito, Lord God. Huwag mong papahintulot ng iyong mga anak, Panginoon Diyos. Kami, Ama, ay magdusa, Panginoon, ng side effect, Panginoon Diyos, nitong mga bakuna ito. Tulungan mo po kami, iligtas mo po kami, at dalangin po namin na huwag nawa, Panginoon Diyos, maganap ito kung hindi mo pa, Panginoon Diyos, papahintulot. Tulungan mo po kami, bigyan ng katatagan, kalakasan, patnubay at gabay, at patuloy mo kaming pangunahan sa buhay na ito. Iligtas mo po muli ang aking mga kapatid sa pananampalataya at kami patuloy pagpalain, buksan ang durungawan ng langit at ibuhos, Panginoon, sa amin ang siksik-liglig umapaw ng mga pagpapala sa material, pinansyal, pisikal, lalo tigit, Panginoon Diyos, sa espiritual namin pamumuhay. Patuloy mo pa aming pagpalain sa aming mga trabaho, Panginoon Diyos, sa mga gawa ng aming mga kamay, sa mga negosyo, Panginoon, na aming pinasimulan. Pagpalain mo po ito, Diyos, upang maging daluyan ng mga provisions mo po sa aming buhay, Panginoon. Ingatan mo muli, Lord Jesus, ang aking mga kapatid sa pananampalataya, magyang iyong lingkod at ang iyong iglesia, ang aking mga kapatid, Panginoon Diyos, na lahat, Panginoon Diyos, na nakikinig, Panginoon, at nanunood, Panginoon, ng turong ito, Lord, naway buksan mong aming mga puso't kaisipan at naway patuloy kaming tumibay sa pananampalataya at lubos ka naming makilala na tunay na ikaw ay isang Diyos at ang iyong pangalan ay Jesus. Panginoon Jesus, sa iyo muli namin pinagkakatiwala po ang lahat. Tulungan mo po ang aming mga kapatid sa Amerika. Tulungan mo po si Brother June Mamawag, Sister Jam Mamawag, Panginoon, at ang iba pa namin mga kapatiran doon. Nanawa, Panginoon Diyos, sa kagulumihanan, Panginoon, sa Amerika. Iligtas mo po sila at bigyan ng divine protection. Ingatan mo po ang aming mga kapatid, Panginoon Diyos, sa dakong yaon ng bansa, Panginoon. At ganoon din ang mga kapatid namin, mahal namin sa buhay, sa bansang Pilipinas. Ingatan mo po, Panginoon Diyos, ang aking pamilya, Sister Eva, si Miko Joshua, at si Mike Maranata. Ganoon din ang aking mga kapatid, Panginoon. Hallelujah, sa Mindoro. Hallelujah, Cabel's family. Ganon din ang iyong iglesia, Panginoon, sa Sarja. Ganon din ang iyong iglesia, Panginoon, sa Merdip. Ganon din ang iyong iglesia, Panginoon Diyos, hallelujah, sa Abu Dhabi, sa Al Ain, Panginoon Diyos, hallelujah, sa Barcia, sa Garhud, Panginoon. Hallelujah, ganon din ang mga mananampalataya sa Israel. Ganon din po, Panginoon, sa Cyprus, sa Saudi Arabia, Panginoon Diyos, Lord God, hallelujah, sa Taiwan, Panginoon. Hallelujah, mga kapatid namin sa Canada, ingatan mo po sila, Panginoon Diyos, maging sa Australia at sa masulok ng daigdig at maging sa bansang Pilipinas. Salamat po muli, Panginoon Diyos, at ibalik mo muli kami sa anong bukas para po sa amin pong iba pang pag-aaral. Ito po kami samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Magandang gabi po mga kapatid. Salamat sa inyong muling pagsama at magkita po muli tayo mga kapatid ko sa anong bukas. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at kayo po mga kapatid ko, Amen, ay laging kasama namin sa amin po mga dalangin. Kasama po kayo sa dalangin po sa araw-araw ng buhay mga kapatid. Salamat po. God bless. Good night and have a nice dream mga kapatid ko. May the Lord bless us. Amen. God bless you.